Kung hindi hahayaang magwala ang mabangis na tigre, paano ko maipapakita ang aking talento sa pagkontrol ng hayop sa harap ng banal na babae? Paano ako makakagawa ng kabayanihan? Ang kanyang nakababatang kapatid na babae sa likuran ay hindi maiwasang humanga, pinuri siya. Napakagaling ni ate. Sa harap ng mga salitang iyon, lalo siyang natuwa, nagplano pa. Ang banal na babae, kailangan pang maglinang ng hindi bababa sa 1 buwan. Ang problemang ito, hindi masyadong malubha. Sa sandaling ito, kitang-kita ang kanyang pagkauhaw sa dugo, ngumiti na parang sigurado na ang tagumpay, tiningnan ang halimaw na katatapos lang niyang pasukuin, nasiyahan sa bawat hakbang na papalapit. Susunod, gagamitin ko lang ang mga mortal na iyon para hulihin ang pusang demonyong Wochang. Ang posisyon ko sa sekta, tiyak na tataas pa ng 1 antas. Nakahawak sa baywang si Ingsu, nagsalita. Sa pagkakataong ito, ang layunin ng pagkilos ay hulihin ang halimaw na Wochang. Tiningnan niya ang mga taong nakatayo sa harap niya, nag-utos. Hepe Kiao, kagabi, nakita mo siya sa bilangguan sa kanlurang bahagi ng lungsod. Kaya, ang mahalaga, kailangang suriin ang lugar sa kanlurang bahagi ng lungsod. Huwag palalampasin kahit isang sulok. Gabi na. Lahat ng bahay ay patay na ang ilaw, natutulog na. Mayroon pa ring nagsasalita sa labas ng kalye. CJ. Lahat, ayon sa plano, pumunta sa iba't ibang kalye para hulihin. Seryosong sumunod ang mga sundalo. Opo. Naglalakad mag-isa si Kiao Mu sa daan sa dilim ng gabi. Bigla, isang itim na anino ang may 2 kamay na nakaangat. Isang pusang may 3 kulay ang kumapit sa binti ni Kiao Mu, kaya't nagulat siya. Umupo si Kiao Mu, hinaplos ang ulo ng pusa, pilit na ngumiti, nagsalita. Talaga nga. Mula nang makalabas ako sa bilangguan kagabi, naramdaman ko nang palagi kang sumusunod sa akin. Ganyan ka kadikit sa akin, baka naman itinuturing mo na akong pangmatagalang pinagkukunan ng yaman? Hinaplos ni Kiao Mu ang bibig ng pusa, naalala niya ang imahe ni Kiao Kangsu na nagiging pusa, dinidilaan ang sariling kamay. Yung pag-amoy mo ng ganyan naaalala ko si Ate Xu pero siya, kumpara sa iyo, mas cute ng dihamak. Dumating si Ingsu, nakita si Kiao Mu na hinahaplos ang noo ng pusang may 3 kulay, nagtanong. Kiao Mu, ano iyan? Yung pusang iyan ni. Sa isang iglap, tumalon ito ng mataas, agad na tumakas. Parehong hinabol ni na Kiao Mu at Ingsu ang pusa. Sumigaw siya. Siya nga yung pusang demonyo na sinasabi ko. Ang pusa ay lumilipad, umiikot sa mga bubungan. Ang dalawa ay sumusunod, habang humahabol, nag-uusap. Pumunta na siya sa labas ng lungsod, sa kanluran. Magpatuloy sa paghabol. Pupunta ako sa kanan para harangin siya. Hindi. Lumiko siya sa kaliwa. Tumalon na siya pababa. Habulin. Si Kiao Mu at si Ingsu ay huminto, bumaba sa lupa. Nakatayo silang dalawa sa harap ng malaking pinto ng isang bahay. Tiningnan ni Kiao Mu ang pinto ng bahay, nag-isip. Nawala na ba ang bakas? Hindi itong pusang demonyo, napakabilis. Dapat sana, maaga pa lang, nakatakas na siya sa amin. Bakit pinapanatili niya ang distansya na hindi malayo, hindi rin malapit na parang sinasadya niyang akitin kami? Tiningnan din ni Ingsu ang pinto ng lugar na iyon. Hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi, tinanong siya ni Kiao Mu, Laoda, Hepe Boss, alam mo ba ang lugar na ito? Sumagot si Ingsu, nasuri na ng himpilan. Isa itong bagong tatag na grupo, teritoryo ng Chishigang, pulang tubig gang. Ang karatula sa pinto ay naglabas ng isang pulang enerhiya. Ang pinuno ng gang na si Jiang Long ay isang ika-6 na antas na martial artist, hindi maaaring maliitin ang kanyang lakas. Biglang may amoy ng dugo na umabot sa ilong ni Kiao Mu. Napangiwi siya, bahagyang kumunot noo. Ang tapang ng amoy ng dugo. Sa sandaling ito, sa malaking bakuran ng Chishitang, bulwagan ng pulang tubig, si Jiang Long ay nakatayong nagbibigay galang kay Mingyu. Ang pinuno ng Chishigang, si Jiang Long, ay nagbibigay galang sa mataas na immortal. Habang nakayuko, nagsalita si Jiang Long, ang makapaglingkod sa isa sa 9 na dakilang sekta ng immortalidad, ang Xuanchen Sect, ay isang malaking karangalan para sa akin. Kung ang mataas na immortal ay maagang papayagan akong sumali sa sekta para maglinang, para matutunan ang pamamaraan ng mahabang buhay, tiyak na susundin ko ang utos ng mataas na immortal. Ngumiti si Mingyu, tumingin.
Kung ganyan ang iyong katapatan, syempre bibigyan kita ng pagkakataon. Naglabas si Mingyu ng isang bilog na sisidlan. Gayunpaman, kung gustong sumali sa sekta ng immortalidad ang mga martial artist, ay kasing dami ng buhangin sa ilog Huanghe. Hindi rin kita maaaring basta na lang tanggapin ng ganito. Kapag nalampasan mo lang ang aking pagsubok, saka kita tatanggapin. Nagtatakang nagtanong pabalik si Jiang Long, pagsubok. Mula sa sisidlan, lumipad ang isang lumilipad na tigre. Pinaalalahanan niya, ang antas ay kumakatawan lamang sa antas ng panloob na enerhiya ng isang martial artist. Gusto kong makita ang iyong tunay na kakayahan sa pakikipaglaban. Huwag kang mag-alala, isang magaang pagsubok lang ito. Ang kilos, hindi maaaring masyadong malaki. Lumapit ang lumilipad na tigre, kaya't medyo natakot si Jiang Long. Ito di. Tiningnan ni Mingyu ang eksena, bahagyang umisi. Natatakot ka na ba? Kung gusto mong sumuko, pwede rin. Ngunit itong pamamaraan ng mahabang buhay. Naging pula ang mga mata ni Jiang Long, pumasok sa posisyon para makipaglaban. Mataas na immortal, huwag kayong mag-alala. Tiyak na hanggang sa tamang punto lang. Makalipas ang ilang sandali, si Jiang Long ay nasa ilalim na ng lumilipad na tigre. Nakahiga siya sa isang pudol ng dugo, nanginginig, sumisigaw. Mataas na immortal. Tulungan niyo ako. Tiningnan ni Mingyu ang lumilipad na tigre na kumakain ng lalaki, malamig na nagsalita. Ang halimaw na Wochang, naaamoy niya ang enerhiya ng kamatayan, at ang enerhiya ng kamatayan ay lumilitaw lamang sa mga taong malapit ng mamatay. Ang enerhiya ng kamatayan sa iyo, isang ika-6 na antas na martial artist, ay talagang napakatapang. Kapag naamoy niya ito, tiyak na darating siya. Sige na, sige na. Pansamantalang panatilihin ang buhay niya. Kung papatayin, mabilis na mawawala ang enerhiya ng kamatayan. Nakatayo siya sa isang tabi, masayang nagsasalita. Noon, kapag pinapakain ko siya ng dugo at laman, masunurin na siya. Ngunit ngayon hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi, ang lumilipad na tigre, na may duguan pang bibig, ay lumingon sa kanya. Natakot si Mingyu, tiningnan ang lumilipad na tigre, naisip sa sarili. Baka itong ika-6 na antas na martial artist na ito para sa kanya, isang malaking pampalakas kaya't nagising ang kanyang likas na kabangisan. Muling lumitaw ang pusa sa bubungan, umungol ng isang beses, kaya't nagulat si Mingyu. Masaya niyang itinaas ang bilog na sisidlan. Talagang dumating ka na. Kusang loob kang sumuko. Biglang iwinasiwas ng lumilipad na tigre ang mga pakpak, lumipad pa itaas, kaya't nagulat si Mingyu. Sumugod ito sa lugar kung saan kakatapos lang tumayo ng pusa. Hindi makapagsalita si Mingyu, nagbago ang anyo ng mukha, naisip sa sarili. Sira na. Si munting tigre, nawalan na ng kontrol. Kung malalaman ito ng iba. Lumipad pa itaas ang pusa. Hinabol ito ng lumilipad na tigre. Lumipad ang buong katawan nito palabas ng pangunahing pinto. Parehong nagulat sina Ingsu at Kiao Mu nang makita ang eksena. Tingnan mo. Sa itaas, ang halimaw na tigre. Talagang may isa pang halimaw. Mabilis na tumakbo si Ingsu sa pinto, sumigaw. Sumunod kayo sa akin. Sinipa niya ang pinto, pumasok silang dalawa sa loob, at nakita nila ang isang bangkay na nakahandusay mismo sa harap nila. Nahuli na tayo ng isang hakbang. Nagulat si Kiao Mu, nagtanong pabalik, ano? Lumingon si Ingsu, sumulyap kay Kiao Mu, sumagot. Yung halimaw na tigre na iyon, tiyak na isang espiritual na hayop na inaalagaan ng Xuan Chenset. Ang mga espiritual na hayop, karaniwang kinokontrol ng mga naglilinang ng immortalidad. Ang nagpapaamo ng hayop, tiyak na nandito. Kumunot noo si Kiao Mu. Ang ibig mong sabihin ang kaso ng halimaw na Wochang na ito kagagawa ng Xuan Chenset. Isang malakas na hangin ang dumaan, kaya't natulala siya. Ang pusa ay tinamaan ng lumilipad na tigre, nahulog mula sa bubungan. Mabilis na sumugod si Kiao Mu, niyakap ang pusa. Tumalon siya ng ilang hakbang sa lupa, habang yakap pa rin ang pusa, mayabang na nagsalita. Ang bayaning nagligtas sa pusa. Talagang perpekto. Mula sa likuran ni Kiao Mu, galit na sumugod ang lumilipad na tigre, kaya't namutla ang kanyang mukha. Ang pusa sa kanyang yakap ay takot, na panganga. Mabilis na tumakbo si Ingsu, mabilis niyang hinawakan ang kamay ni Kiao Mu,
Hinila siya palayo sa posisyon kung saan susugod ang lumilipad na tigre. Ginagamit niya ang pamamaraang Tikianing Du, hakbang ng nakatagong anino. Galit siyang lumingon, sumigaw. Masyadong malakas ang halimaw na tigre. Hindi natin siya kalaban. Mabilis ang kilos ko, kaya kong pigilan siya ng kaunti. Tumawag ka ng tulong. Inihagis ni Inksu si Kiao Mu palayo, malakas na pinaalalahanan. Bilisan mo. Lumipad na ang lumilipad na tigre sa likuran niya. Balak sanang tumakbo ni Inksu, ngunit itinaas na ng lumilipad na tigre ang kanyang kuko. Lumingon siya, nanlaki ang mga mata. Sira na. Biglang may isang lakas na sumugod. Ang pamamaraang Tian Mujay Tidafa. Mabilis na dumaan si Kiao Mu sa tabi ni Inksu. Ang buong katawan niya ay naglalabas ng lakas, nagsalita. Pasensya na, hepe. Hinawakan ni Kiao Mu ang kamao, ang buong katawan ay puno ng lakas, nagpatuloy. Hindi ko hahayaang agawin mo ang aking karangalan. Isang anino ang nakaupo sa bubungan, tinitingnan ang dalawang nakaharap sa lumilipad na tigre. Galit si Inksu. Kiao Mu, hindi ba't sinabi kong tumawag ka ng mga kasama? Sumagot si Kiao Mu. Hindi, hip. Ikaw ang tumawag ng mga kasama. Ang pagharang sa likuran, ipaubaya mo na sa akin. Nagulat siya, napamura sa isip. Tanga. Malinaw na kaya niyang tumakbo tapos sumugod pa sa pintuan. Sa pagkakataong ito, maganda. Pareho kayong mamamatay dito. Pumikit siya, naisip ang bulaklak na emperador. Gusto ng kamahalan na panatilihin ang taong ito, kung mamamatay siya rito baka hindi maganda. Mas mabuting obserbahan muna ng maigi si Kiao Mu. Imbestigahan ng malinaw ang kanyang sitwasyon kung may mangyari, agad na iulat sa asosasyon. Minulat ni Chuxing ang mga mata. Ngunit ang tunay na salarin na kumukontrol sa halimaw na tigre nandito pa rin. Isang anino ang nakatayo sa tuktok ng tor. Si Mingyu, nakatayo sa tabi ng papel na taga, mula sa itaas ay tumingin pababa, nagsalita sa sarili. Itong mga nakakainis na pulis. Sinabi ng kapag nakaharap ang halimaw, hindi dapat lumaban ng harapan, kailangang ipaalam agad sa akin. Hindi ko inaasahan, mayroon pa palang hindi alam ang buhay at kamatayan, nangangahas sumugod. Mumiti siya ng masaya. Ayos lang. Isa lang namang mortal na martial artist na ika-6 na antas, pwede lang maging masarap na pagkain para kay Munting Tigre. Hintayin kong mabusog si Munting Tigre, saka ko na siya kukunin pabalik. Si Chuxing, nakatayo sa puno, kumunot noo, tiningnan si Mingyu, nag-isip. Ang kamahalan, sa ngayon, ay ayaw makipag-away sa mga immortal. Kung basta na lang akong kikilos, baka magdulot pa ako ng maraming problema sa kamahalan. Maaari lang akong kumilos ayon sa sitwasyon. Si Kiao Mu, nakaharap sa lumilipad na tigre, ang buong katawan niya ay naglalabas ng lakas. Mabangis na sumugod ang lumilipad na tigre. Mabilis na naiwasan ni Kiao Mu ang isang kalmot nito. Naiinis siyang kumunot noo. Umatras siya ng ilang hakbang na pagtanto. Itong halimaw na tigre, napakagaling. Ang paggamit pa lang ng kuko para magpakawala ng talim ng hangin, nasira na ang aking pananggalang na enerhiya. Kung mamatay ako sa ilalim ng kanyang mga kuko, tiyak na malaki ang makukuha kong benepisyo. Naging baliw ang ekspresyon ni Kiao Mu, naisip sa sarili. Halika. Gamitin mo ang pinakamalakas mong tira. Patayin mo ako. Huminga ng malalim ang lumilipad na tigre. Pagkatapos, nagpakawala ito ng lakas. Sa katawan ni Kiao Mu, mayroon ng mga kalmot ng lumilipad na tigre. Tiningnan niya ang bugso ng lakas nito na papalapit sa kanya, masayang nag-isip. Mabuti. Hayaan mo akong mamatay ng masaya. Halika na. Bigla, isang braso ang yumakap sa kanya, kaya't hindi niya alam ang sasabihin. Kumunot noo si Inksu, galit na niyakap ang liig niya, umiwas sa tira, nagmura. Nag-aalala ka ba? Umiwas ka. Wala nang masabi si Kiao Mu, naisip sa sarili. Huwag kang manggulo. Hayaan mo akong mamatay. Galit siyang lumingon sa kanya, nagpatuloy sa pagmumura. Masyadong malakas ang halimaw na tigre. Hindi maaaring labanan ng harapan. Maaari lang umasa sa bilis ng kilos para pigilan siya, hanapin ang kahinaan, tapos ay magpakawala ng isang nakamamatay na tira. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang pamamaraan ng puso ng Qianlingbu. Maingat mong tingnan ang aking mga kilos. Tandaan mong mabuti.
Niyakap niya si Qiao Mu, lumipad kung saan-saan, ginamit ang iba't ibang uri ng mga kilos, tulad ng pagpapalipat-lipat ng enerhiya, pagyapak sa kawalan bilang totoo, pagyapak sa totoo bilang kawalan, pag-ikot ng langit at lupa, paulit-ulit. Si Qiao Mu ay pinaikot-ikot, dumudugo na ang ilong, sumisigaw sa isip. Kung gusto mong magturo, ibaba mo muna ako bago ka magturo. Malapit na akong malunod. Parang awa mo na. Sa ganitong sitwasyon, kahit ang mga Diyos, hindi matututo. Sa isang kurap, nakita ni Qiao Mu ang panel ng notifikasyon na lumitaw. Panel ng notifikasyon. Ang proseso dibdib hanggang sa kanya. Ang Qian Yingbu ay dina-download. Galit na sumigaw si Qiao Mu. Pati ba iyan pwede? Ginamit ng lumilipad na tigre ang kamay para hatiin silang dalawa, kaya't tumalsik si Qiao Mu. Malakas na sumigaw si Ingsu. Qiao Mu. Hinawakan ni Ingsui ang puluhan ng espada. Hinugot niya ang espada, humiwa ng isang tuwid na hiwa sa lumilipad na tigre. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata nang makitang nabali ang espada. Naisip niya, itong halimaw na tigre, malalim ang panloob na enerhiya. Ang ordinaryong espada, hindi kayang saktan siya. Mabilis siyang umiwas sa tira ng lumilipad na tigre, nagkalkula. Kahit na kayang iwasan ng Qian Yingbu ang kanyang mga atake, hindi rin naman ito makakapagdulot ng pinsala sa kanya. Kung magpapatuloy ito ng ganito, kahit na matutunan ni Qiao Mu ang Qian Yingbu, tiyak pa rin kaming matatalo. Si Mingyu, nakatayo sa isang tabi, nanonood, tuwang-tuwa na nagsasalita. Hindi marunong sumukat ng sarili. Iyan ang alagang espiritual ng banal na babae. Hindi tinatabla ng tubig o apoy. Hindi kayang tusukin ng espada. Nagsalita siya. Masunurin ka na lang maghintay na kainin. Para sa inyong mga mortal, malaking karangalan na ito. Ibinuka ng lumilipad na tigre ang malaking bibig, sumugod palapit kay Ingsu. Notifikasyon ng sistema. Na-download na ang Qian Yingbu ng 100%. Si Qiao Mu, puno ng lakas, mabilis na tumakbo. Ginamit niya ang pamamaraang Tian Mujai Tidafa, Qian Yingbu. Nang makitang malapit ng sumugod ang lumilipad na tigre kay Ingsu, isang mapanlinlang na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Qiao Mu. Lumingon si Ingsu, tiningnan si Qiao Mu, sumigaw. Bilisan mo. Hindi mo siya kalaban. Muling umuwol ang lumilipad na tigre, nagpakawala ng lakas. Nagbaliw-baliw si Qiao Mu, lumipad sa gitna ng lakas ng lumilipad na tigre. Ulat ng sistema. Kasalukuyang magagamit na puntos ng kasanayan, 204 puntos. Qian Yingbu, perpekto. Kaila. Nang gumamit ng puntos ng kasanayan, 126 puntos. Tumalon si Qiao Mu mula sa lupa, lihim na nag-utos sa sistema. Shenlan, malalim na asul. Bigyan mo pa ako ng oras. Lumipad ang anino ni Qiao Mu sa harap ng buwan. Ang lumilipad na tigre sa ibaba ng lupa ay tumingala. Sakto sa sandaling iyon, bumulusok siya pababa, tinapakan ang lumilipad na tigre. Ang kilos niya ay ikinagulat ni Ingsu at Chuxing. Si Chuxing, nakaupo sa puno, humanga sa isip. Ang panloob na enerhiya ng ataking iyon kanina ay malayong mas mataas kaysa sa ika-6 na antas na martial artist. Baka iyon ang dakilang pamamaraan ng Tian Mujai Tidafa. Isa pa, isinama pa niya ito sa isang napakabilis na kilos ng katawan. Dumoble ang lakas. Tiningnan ni Chuxing si Qiao Mu na tumatalon mula sa ulo ng lumilipad na tigre. Yung hayop na tigre kanina, hindi ba't napakayabang? Nag-isip siya ulit. Dagdag pa ang paraan ng pakikipaglaban na walang pakialam sa buhay, puro atake lang, walang depensa. Itong si Qiao Mu, talagang isang mabangis na tao. Si Ingsu, nakatayo sa likuran ni Qiao Mu, nagtatanong sa sarili. Ito ba ang paraan ng paggamit ng Qian Yingbu na ipinamana ng aming pamilya? Hindi pinansin ni Qiao Mu ang likuran, bumubulong sa sarili. Bumangon ka. Lumaban ka pa para sa akin. Walang tigil si Qiao Mu sa paggawa ng iba't ibang forma ng pakikipaglaban sa himpapawid. Malalim na nag-isip si Ingsu. Ang Qian Yingbu mabilis at maliksi ang kilos, bakit ginamit niya ito ng ganito kabrutal? Baka sa maraming taon mali ang pagsasanay ko. Hinugot ni Qiao Mu ang espada, nagbanta. Mamatay ka na. Pagkataas pa lang ni Qiao Mu ng espada, handa nang patayin ito, nang biglang lumipad pababa si Mingyu. Tumigil ka. Galit siyang itinuro.
Itong B16 Phi A na ito ay alagang espiritual ng banal na babae ng Xuantian sect. Ibigay mo siya agad sa akin. Ngumisi si Kiao Mu, sumulyap sa kanya. Ang mga patakaran ng sekta ng immortalidad, ano ang kinalaman niyan sa isang mortal na tulad ko? Itong masamang hayop na ito, hindi mabilang na tao ang pinatay. Ayon sa batas ng korte, ginamit ni Kiao Mu ang malakas na hiniwa ang espada pababa, tumalsik ang dugo. Ipinahayag niya, dapat pugutan ng ulo. Si Chuxing, nakaupo sa puno, natulala. Pinatay? Ganoon katapang, pinatay ang halimaw na tigre. Paano niya nagawa iyon? Bakit ang isang hamak na martial artist na tulad niya ay madaling nagawa ang isang bagay na kahit ang kasalukuyang anak ng langit ay hindi magawa? Namutla si Mingyu, nanginginig ang boses. Ikaw ganyan ka. Tiningnan ni Mingyu ang espadang duguan pa rin, takot na takot ang buong katawan. Sinabi niya, ang masamang hayop na pumapatay ng tao, natanggal na. Ngunit ang nagpakawala ng tigre para pumatay ng tao, hinahamak ang buhay ng mga mamamayan. Sa katawan ni Kiao Mu, puno ng alikabok at dugo. Itinaas niya ang espada, idiniin. Dapat ding magbayad ng buhay. Ang mga salita ni Kiao Mu ay nagpagulo kay Mingyu. Galit na itinuro ni Mingyu ang mukha ni Kiao Mu na nakatayo sa ibabaw ng bangkay ng lumilipad na tigre, sumisigaw. Kung ang alagang espiritual ng sekta ng immortalidad ay gumawa ng gulo, syempre, ang sekta ng immortalidad ang mag-aasikaso. Hindi dapat makialam ang isang mortal na tulad mo. Isa pa, pinagbibintangan mo pa ako. Kasalanang dapat parusahan ng kamatayan. Si Ingsue, nakatayo sa likuran ni Mingyu, ay pinaalalahanan siya, kaya't nagulat ito. Pinagbibintangan? Kung gayon, pakiusap, mataas na immortal Mingyu, ipaliwanag nyo. Bakit kayo lumitaw dito? Ang kanyang mga mata ay nagtanong ng isang nakamamatay na tanong, matalas? Humuhuli ng demonyo o nag-iingat sa demonyo? Nagalit si Mingyu, lumingon, tinawag ang papel na tagak, sumagot pabalik. Hayop! Ang kilos ng mataas na immortal na ito, kailangan ko pa bang ipaliwanag sa iyo? Kayo, basta na lang kumilos ng hindi nag-uulat sa akin, ginugulo ang gawain ng sekta ng immortalidad, at pininsala pa ang alagang espiritual ng banal na babae. Pagkatapos noon, tumayo si Mingyu sa papel na tagak, lumipad pa itaas, sumigaw pababa. Lahat kayo sa himpilan, maghintay kayo ng kamatayan. Tiningnan siya ni Ingsue, nagsalita kay Kiao Mu. Ikaw, puno ng dugo, nakatayo sa likuran nila. Kayo, basta na lang kumilos ng hindi nag-uulat sa akin, ginugulo ang gawain ng sekta ng immortalidad, at pininsala pa ang alagang espiritual ng banal na babae. Sumuka ng dugo si Kiao Mu, bumagsak, gumulong, kaya't nanlaki ang mga mata ni Ingsue na nakatayo sa tabi. Lumapit siya, niyakap ang ulo ni Kiao Mu, nag-aalalang sumigaw ng malakas. Kiao Mu, ayos ka lang ba? Magpakatatag ka. Nanginginig ang boses ni Kiao Mu, sumagot. Tulungan mo ako, Li. Inalo siya ni Ingsue. Huwag kang mag-alala. Ako at si Hepe, tiyak na hahanap kami ng paraan para gamutin ka. Tiyak na magagawa namin. Lumipad ang kaluluwa ni Kiao Mu, nanginginig. Huwag mo akong iligtas. Kumunot noo si Ingsue, malakas na tinawag. Kiao Mu. Umaga na. Isang pusang may 3 kulay ang nakaupo sa sanga ng puno, nakatingin sa ibaba ng mansyon. Mula sa bibig ng pusa, lumalabas ang berdeng usok. Nahihiya siyang nagsalita sa sarili. Hindi tulad ng mga taong malapit ng mamatay kumakain lang ng ilang piraso ng enerhiya ng kamatayan para mabusog ang tiyan. Sa pagkakataong ito, talagang busog na busog ako. Ang enerhiya ng kamatayan sa katawan ng pulis na iyon, ang kadalisayan talagang walang masasabi. Naalala ng pusang may 3 kulay ang eksenang si Kiao Mu, ay may mga matang kasing dingning ng bituin, 2 kamay ang yumayakap sa kanya, nahihiya. Isa pa, kagabi, niligtas pa niya ako. Napaka-espesyal. Gustong-gusto ko. Naalala ng pusa ang eksenang nakatayo sa bubungan, tinitingnan ang mga sundalong nakatayo sa likuran, nakayuko. Niyakap ni Ingsue si Kiao Mu, nagkomento. Sayang sa huli, yung pulis na iyon malubhang nasugatan ng halimaw na tigre. Sinundan ko pa siya hanggang sa himpilan ang resulta, nahuli pa rin ako ng isang hakbang. Sa daan, naubos na ang enerhiya ko. Naiinis na niyakap ng pusang may 3 kulay ang sanga ng puno.
Sino ba namang nagsabing ako, si Pusa, ay si Watchang, kumakain ng enerhiya ng kamatayan? Kapag napansin ko, ibig sabihin, dumating na ang araw ng kamatayan. Ako, si Pusa, malamang mabubuhay akong mag-isa habang buhay. Bigla, isang sanga ang nabali, kaya't nagulat ang pusa, tumalon. Si Kiao Mu, nakaupo sa lupa, hinahaplos ang ulo. Ang sakit. Ang lugar ng muling pagkabuhay sa pagkakataong ito, bakit sa puno? Naisip ng pusang may tatlong kulay. Hindi pa siya patay. Mabilis na sumugod ang pusa sa katawan ni Kiao Mu, kaya't sumuka ito ng dugo sa bibig. Kinuha ni Kiao Mu ang tainga ng pusa, sinisi. Bakit ikaw na naman? Talaga bang balak mong dumikit sa akin nang hindi bumibitaw? Habang tinitingnan ni Kiao Mu ang panel ng sistema, nakikipag-usap siya sa pusa. Sige na. Kung ganyan mo ako kagusto, mula ngayon, ituturing na lang kitang swerte ko. Tingnan ko nga kung ano ang pagtataya sa kamatayan sa pagkakataong ito. Ha! Puno ng galos at sugat na ganito, bilevel lang. Panel ng sistema, ipinapakita ang mga estatistika. Antas ng pagtataya sa kamatayan, pag-aalis ng kasamaan para sa mga tao. Isang dakilang Ginoo, tapat at matuwid. Gantimpala para sa kamatayan sa pagkakataong ito, 26 puntos. Balanse ng puntos ng kasanayan, 104. Natitirang buhay na magagamit, 57. Bilang ng beses na mabubuhay sa loob ng 7 araw, 4.5. Kasanayan, 40% longevity fest, 100% pagpapalakas ng enerhiya, maliit na tagumpay, 40% Qianing Bu, kumpleto, Wusheng Link si Ju, panimula. Iba pang gantimpala, paglago ng ki at dugo. Isang kamay ni Kiao Mu ang humahaplos sa pusa, isang kamay naman ang nakahawak sa baba, nakatitig sa panel ng sistema, nagkalkula. Hindi kaya hindi sapat ang epekto pagkatapos kong mamatay? Impossible. Itong kasong ito, tiyak na inulat na ni Chen Yingsu sa immortal ng Xuan Tianguan. Nagpakawala ng halimaw para pumatay ng tao, tapos si Pulis Kiao Mu ay nagsakripisyo para patayin ang halimaw. Ito may tuturing na ba itong isang bayaning pagkilos? Kumunot noo si Kiao Mu, nag-isip. Maliban na lang kung itong kasong ito, pinigilan sa gitna. Kaya, itong bagay na ito, sa katunayan, walang nakakaalam. Hindi kataka-taka, ang mga naglilinang ng immortalidad na ito ay napakayabang. Sigurado silang hindi nangangahas ang korte na palakihin ang gulo. Sige na. Kung hindi nangangahas ang himpilan na gumawa ng gulo, ako na ang gagawa. Total ngayon, hindi na ako pulis. Notifikasyon ng sistema. Ginamit na ang 104 puntos para palitan ang longevity fest, pagpapalakas ng enerhiya, dakilang tagumpay, 100%. Si Kiao Mu, nakaupo, sinisipsip ang enerhiya, naisip sa sarili. Pagkatapos maabot ang maliit na tagumpay sa longevity fest, pagpapalakas ng enerhiya, sa bawat muling pagkabuhay ko, makakatanggap ako ng gantimpalang pagpapalakas ng ki at dugo. Ngunit ang itsura ko, sa pangkalahatan, walang nagbago. Dahil ba? Ang ki at dugo ay naging matatag na sa pinakamataas na estado ng katawan? Sa bawat muling pagkabuhay, naubos ang aking buhay, ngunit kasabay nito, ang pag-unlad ng longevity fest ay nagpapahaba pa ng aking buhay. Ngumiti si Kiao Mu ng masaya. Ngayon, naabot ko na ang tagumpay sa longevity fest, pagpapalakas ng enerhiya. Hindi ko alam kung ilang taon pa akong mabubuhay. Tumayo si Kiao Mu, tumingala sa asul na langit. Tara na, Watchang. Magpalit tayo ng damit, tapos pupunta tayo sa Xuan Tiansek para hulihin ang mga tao. Sa templong Taoista ng Xuan Tian, may mga sinaunang at mariringan na bulwagan. Hindi makapaniwala si Kiao Mu sa kanyang mga mata. Hindi kaya ito ang malaking bakuran ng pamilyang Kiao ng Hanyang noon? Ngayon, 15. Ang mga peregrino ay pumupunta sa Xuan Tianguan para magsunog ng insenso at sumamba sa mga Diyos, talagang hindi kakaunti. Sa harap niya ay 2 taong nag-aaway. Pakiusap, pagpalain niyo kami, mataas na immortal. Pakiusap, tulungan niyo kami. Ang anak ko at ang manugang ko, ilang araw na ang nakalipas, pinatay ng halimaw. Noong araw na iyon, ang apo kong babae ay nagtago sa aparador, sobrang takot, kaya't ngayon, naging tulala na siya. Isang matandang babae ang nakaluhod, magkadaop ang mga palad, para sa batang babaeng payat na nakatayo sa likuran, nagmamakaawa. Mataas na immortal, iligtas niyo po ang apo ko.
Ako, ang matandang ito, tiyak na pupunta sa templo araw-araw, magsusunog ng insenso, mag-aalay. Ang nakababatang kapatid na lalaki, isang monghe disipulo, ay nakatingin sa matandang babae. Sa loob ng templo, hindi dapat maingay. Hindi mo ba nakikita, ang mahal na pinuno, ang ikalimang antas na kasamahan nyo, ay nasa itaas pa, nagsusunog ng insenso. Pumunta ka sa likuran, maghintay ka. Ang mga immortal, abala rin. Sa loob, lahat ay nakaluhod, nagdarasal. Pakiusap, pagpalain nyo kami, mataas na immortal. Para ang ikasyam kong kerida ay magsilang ng isang malusog na anak na lalaki. Yumuko ng husto ang matandang babae sa lupa, nagmamakaawa sa nakababatang kapatid na lalaki. Hindi na makapaghintay. Siya na lang ang natitirang kamag-anak ko. Nagmamakaawa ako sa inyo. Pakiusap, mataas na immortal, iligtas niyo siya. Biglang umalingaw-ngaw ang boses ni Mingyu, nagulat ang nakababatang kapatid na lalaki. Sandali! Si Mingyu, nakatayo sa harap ng matandang babae. Sabi mo, ang anak mo ay pinaslang ng halimaw. At itong batang babae sa tabi, nakita niya ang lahat. Ang nakababatang kapatid na lalaki sa likuran ay nagbigay galang sa kanya. 8. Lumingon ang matandang babae, tiningnan ang kanyang apo. Ang bata, natakot, nahimatay, ngayon lang nagising. Ngunit pagkatapos magising, ganyan na ang itsura niya, hindi naririnig ang tawag ng iba, parang nawalan ng kaluluwa ang bata, palaging malungkot ang ekspresyon. Nagtanong ang matandang babae, mataas na immortal ang kaluluwa ng apo ko, hindi kaya kinain na ng halimaw. Sumagot si Mingyu, talagang may mga sintomas ng pagkawala ng kaluluwa. Si Mingyu, nauna, lumingon, nagsalita, pakiusap, sumunod kayo sa akin sa loob ng bulwagan. Ako mismo ang gagamot sa batang babae. Tuwang-tuwang tumayo ang matandang babae. Talaga po? Salamat po, mataas na immortal. Isang ibang boses ang muling umalingaw-ngaw, pinaalalahanan siya. Lola, hindi kayo maaaring sumama sa kanya. Si Kiao Mu, nakatayo sa harap ng karamihan, itinuro ang mukha ni Mingyu, kaya't natigilan ito. Ang salarin na gumawa ng krimen, nagdulot ng maraming pagpatay sa lungsod ay itong si mataas na immortal Mingyu. Nanlaki ang mga mata ni Mingyu, tiningnan si Kiao Mu, nagtataka. Kiao Mu, hindi ba't halos mapatay na siya ni Munting Tigre? Paano siyang nakarating dito nang walang anumang pinsala? Ano ang balak niyang gawin? Ang mga taong nakapalibot ay nagsimulang magbulungan. Pinag-uusapan niya ba ang kaso ng halimaw na Wochang? Narinig kong napakarami ng namatay. Ang mataas na immortal ng Xuan Chensek, nagpakawala pa ng halimaw para pumatay ng tao. Impossible. Hindi ba't siya ang mataas na immortal ng Xuan Chensek na laging nagpoprotekta sa kapayapaan ng rehiyon ng Hanyang? Umisi si Mingyu, lumapit kay Kiao Mu, nagsabi. Hindi ba't ito si Hepe Kiao ng ating departamento? Ikaw, bilang isang opisyal ng himpilan, lahat ng ginagawa mo ay dapat makatarungan at tama. Kung sinabi mong ako ang nagpakawala ng demonyo para pumatay ng tao, pakiusap, mayroon ka bang ebidensya? Ang mga tao sa labas ay nag-iingay. Tama. Walang ebidensya, tapos naninira ka pa ng tao. Isa pa, isa ka lang hamak na pulis, balak mo pa bang hulihin pati ang mga immortal? Tama. Maging ang kasalukuyang banal na emperador natin, hindi nangangahas. Huwag kang magsalita ng walang batayan. Dumilim na ang mukha ni Mingyu, kalmado. Mga Ginoo. Noon, kami ni Hepe na ito ay nagkaroon ng kaunting hindi pagkakaunawaan, kaya naparito siya para siraan ako. Ang mga opisyal ng pamahalaan, kung walang pahintulot, ay hindi maaaring basta na lang pumasok sa lugar ng sekta ng immortalidad. Kiao Mu. Hindi ka lang basta pumasok ng walang pahintulot, sinira mo pa ang dangal ng aking sekta ng immortalidad. Umisi siya ng mapanlinlang, tiningnan si Kiao Mu. Kung gayon, anong parusa ang dapat mong matanggap? Kumunot noo si Kiao Mu. Ang batang babae, biglang itinuro si Mingyu, malakas na nagsalita. Siya iyon. Galit na itinuro ng bata ang mukha niya. Tigre kumagat, tigre mga magulang. Ang bata, nakaluhod sa lupa, dalawang kamay ang nakatakip sa ulo, sumisigaw. Ang lola, nang makita ito, ay dali-daling lumapit. Apo kong mahal. Natauhan ka na ba? Ayos lang. Ayos lang. Nandito si lola. Si mataas na immortal Mingyu, puno ng takot ang mukha,
nanginginig na tumingin sa paligid ng mga tao, hindi tumitigil sa pag-uusap. Yung batang babae kanina, itinuro niya si mataas na immortal Mingyu. Ano? Mukhang narinig kong ang Xuantian sect ay nag-aalaga ng mga espiritual na hayop. Baka talagang siya ang nagpakawala ng halimaw para pumatay ng tao. Itong bagay na ito kung malalaman ng banal na babae ng Xuantian sect, hindi ba't siya parang hindi na niya makakayanan ang mga bulong-bulungan? Biglang iwinasiwas ni Mingyu ang kamay, sumigaw ng malakas. Tumahimik kayo! Sa mukha niya, puno ng galit, malakas na sumigaw sa mga taong iyon. Isang grupo ng mga mortal. Nangangahas kayong hamakin ako. Gusto niyong mamatay? Itinuro ni Mingyu si Kiao Mu na nakayuko, hindi malinaw ang ekspresyon, nagpatuloy ng malakas. At ikaw pa. Kiao Mu. Isa kang pulis sa pamahalaan, tapos nangunguna ka pa sa panggugulo sa sekta ng immortalidad. Ang krimen na ito, kamatayan ang parusa. Ngayon, huwag kang umasang makakaalis dito ng buhay. Lahat ng kasama mo sa himpilan, paparusahan din ng mabigat. Sa harap ng kanyang galit, kalmado lang niyang tinanggal ang telang nakabalot sa sibat, nagsalita. Ganoon ba? Ngunit hindi ako pulis sa pamahalaan. Ako ang nakatatandang kapatid ni Kiao Mu, si Kiao Kifu, 7. Ang dulo ng sibat, kumikinang, matalas, lumitaw. Ang boses ni Kiao Mu ay nanatiling kalmado, umalingaw-ngaw. Kung ang batas ng pamahalaan ay hindi kayang pamahalaan ang mga immortal. Si Kiao Mu, hawak ang sibat sa kamay, humahagibis na parang hangin, sumugod diretso kay Mingyu, idiniin. Kung gayon, hayaan niyo akong si Kiao Kifu ang mamahala. Bigla, isang tao mula kung saan ang biglang sumugod, ginamit ang espada para harangin ang dulo ng kanyang sibat. Ang espada, nakaharang sa harap ng katawan niya, kumunot noo, umungol. Tanga! Baliw! Nangangahas kang kumilos laban sa aking ate Mingyu. Isang espada, sa simula, ay biglang naging sunod-sunod na matatalas na espada, humarap kay Kiao Mu. Itong isang ito, malakas na sumisigaw. Tingnan mo kung paano kita hihiwain sa 8 piraso. Hindi nagpatalo si Kiao Mu, walang tigil sa pagsalo ng mga tira. Sakto ang pagdating mo. Hayaan mong tingnan ko ang lakas ng inyong sekta ng immortalidad. Hindi mali. Matalas ang kanyang mga mata, kalmado ang ekspresyon, nagsalita. Ito pamamaraan ng espada. Ikaw isang martial artist. Bakit ka naging alagad ng sekta ng immortalidad? Nanlaki ang kanyang mga mata, kumunot noon ng husto, malakas na sumagot. Ang mga martial artist, mga ordinaryong mortal lang. Ngunit gusto kong makuha ang tunay na pamamaraan ng Xuanmen, misteryosong pintuan, makamit ang dao ng mahabang buhay. Ang mga mata ng nakababatang kapatid na lalaki ni Mingyu ay nanlisik, namuti, malaki ang ngiti, puno ng kasabikan. Ang mga kalamnan sa kanyang katawan ay tumigas ng hindi karaniwan, pati ang damit ay napunit sa maliliit na piraso dahil sa kanyang lakas. Sakto! Ngayon, papatayin kita para makagawa ng kabayanihan. Ang banal na babae, tiyak na tatanggapin ako sa sekta. Tingnan mo ang aking pinakamataas na pamamaraan. Chayan mo jai ti da fe. Ngunit, hindi pa nakakakilos, ang isang ito ay tinamaan na ng isang suntok diretso sa mukha. Pati ngipin niya, nahulog lahat. Ginamit lang niya ang isang suntok para patalsikin ang nakababatang kapatid na lalaki ni Mingyu ng malayo. Tinamaan siya ng lakas nito, ipinako ang katawan sa pader, nagkalamat ang mga bato, puno ng alikabok. Sunod-sunod na pulang liwanag at usok ang bumalot sa katawan ni Kiao Mu. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Kayan mo jai ti dafa, alam ko iyan. Bigla, isang anting-anting ang lumipad sa likuran niya, nakuha ang kanyang atensyon. Si mataas na immortal Mingyu, isang masamang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, itinaas ang isang kamay, gumawa ng isang ritual. Mamatay ka na, Kiao Kifu. Isang matingkad na pulang apoy ang lumabas mula sa anting-anting. Ang apoy na iyon ay umikot, kumalat patungo kay Kiao Mu. Ang matingkad na pulang apoy ay papalapit na kay Kiao Mu, sinasalamin ang kanyang natatakot na mukha. Napansin ni Kiao Mu na hindi maganda ang sitwasyon, agad na lumingon, mabilis na tumakbo. Ang sibat niya, nasunog ng apoy, agad na natunaw. Natakot si Kiao Mu, lumingon sa sibat, sa isip niya, nagulat. Ang bakal na sibat, agad na natunaw. Ito ba ang lakas ng pamamaraan ng immortal? Kahit saan siya umiwas, natatamaan pa rin siya ng kaunting apoy sa kamay.
Nanlaki ang kanyang mga mata, kumunot noo, natatakot. Tinamaan ako. Isang matingkad na pulang apoy ang bumalot sa katawan ni Kiao Mu. Sumigaw siya ng napakasakit. Si Mingyu, nakatayo sa isang tabi, tinitingnan siyang nilalamon ng apoy, ngumisi ng mayabang. Ano ang pakiramdam? Ito ang Shai Guliho, apoy na kumakain ng buto, na ibinigay sa akin ng banal na babae. Karaniwan, hindi ko nga ito ginagamit. Ang apoy na pinakakawalan nito ay kayang sirain ang kaluluwa at tunawin ang mga buto. Basta madampian lang ng kaunti, hinding-hindi na maililigtas. Itinaas niya ang isang kamay, tinakpan ang bibig, tuwang-tuwa ang ekspresyon, malakas ang boses. Bago ka masunog at maging abo, ang apoy na ito, hinding-hindi mamamatay. Ito ang parusang nararapat mong matanggap dahil nangahas kang hamunin ang sekta ng immortalidad. Ngunit, hindi tulad ng inaasahan niya, isang paa ang tumapak sa apoy, lumabas. Malalim ang boses ni Kiao Mu. Hindi mamamatay. Ang buong mukha niya ay nasa dilim, tanging ang mga mata lang ang kumikislap. Ang damit sa katawan niya, mukhang nasunog na. Kung gayon, hayaan mo na lang siyang masunog. Total, ngayon, kailangan mo ring mamatay. Nanlisik ang mga mata ni Mingyu, natatakot, nakaharap kay Kiao Mu. Baliw ka ba? Isa ka lang mortal. Bakit mo ako pilit na kinakalaban? Nang marinig ang tanong niya, bahagya lang siyang umisi. Bakit? Dahil ikaw, isang immortal, gumawa ng maraming masasamang bagay. Sumunod sa mga demonyo, sumunod sa masamang landas. Hinigpitan ni Kiao Mu ang hawak sa kamao. Ang apoy na iyon ay bumabalot pa rin sa kanyang katawan. Ngayon, kahit mamatay ako, sana lang, sa mundong ito, mayroon pa ring katarungan. Pagkatapos, mabilis siyang sumugod patungo kay Mingyu. Malaki ang ngiti, iniunat ang dalawang kamay patungo sa kanya. Pamilyang Kiao. Kiao Kifu. Inaanyayahan ang mataas na immortal na mamatay kasama ko. Niyakap ng mahigpit ni Kiao Mu si Mingyu. Ang apoy ay bumalot din sa kanilang dalawa. Sumigaw siya sa sakit. Si Mingyu, nasusunog ng apoy, napakasakit. Hindi siya makapaniwala, iniunat ang isang kamay. Impossible. Isa akong immortal. Paano akong mamamatay sa kamay ng isang mortal? Tumingala si Mingyu sa asul na langit. Ang kamay niya ay nasunog na, naging kulay itim. Umiikot ang apoy, bumabalot sa kanya. Sa puso niya, walang tigil siyang sumisigaw. Tulungan niyo ako. Mga nakatatandang kapatid. Bakit hindi kayo bumababa? Bakit hindi niyo ako ililigtas? Tumayo ng tuwid si Kiao Mu, malamig ang mga matang tinitingnan si mataas na immortal Mingyu na bumagsak sa lupa, na may kamay na pilit na umaabot. Ang apoy ay nag-aalab pa rin, sinusunog siya. Unti-unting luminaw ang mukha niya. Tiningnan niya ang isang kamay niya, naisip sa sarili. Buti na lang, noon, ibinuhos ko na lahat ng puntos sa longevity fest, kaya't halos hindi ako tinablan ng Shai Guliho. Kahit ganoon, itong katawan na ito hindi na rin maayos. Sa mga mata ni Kiao Mu, puno ng determinasyon. Ngunit mabuti na rin ito. Tumingin siya sa mga taong nakapalibot. Mayroong nagulat, mayroong natutuwa. Hindi ba babasa, si Mingyu, wala nang pagkakataong kumilos laban sa dalawang lola't apo na iyon. Isa pa, ang lantaran na pagtalo sa isang immortal, maituturing na isang paraan para ipakita ang aking kakayahan, ibalik ang aking dangal sa harap ng lahat. Hindi pa nawawala ang apoy. Bahagyang tumingala si Kiao Mu, nagpatuloy sa pag-iisip. Dagdag pa riyan, ang kamatayang puno ng tapang kapag nasunog at naging abo ng apoy na ito, tiyak na makakatanggap ng maraming papuri. Bigla, may isang bagay na ikinagulat niya, kumunot noo. Ang espadang nakatusok ng malalim sa pasilyong bato sa likuran. Si Kiao Mu, nakatayo sa gitna ng malaking apoy, malakas na umuungol. Ang kanang kamay ay mahigpit na hawak ang kaliwang balikat. Isang braso niya ang nakapatong sa lupa. Ang mga tao sa paligid, nang makita ito, ay dali-daling sumigaw. Bayaning Kiao. Tapos na. Dumating na ang Swanman, misteryosong pintuan, para maghiganti. Sumingit ang isa pa. Sandali. Tingnan niyo si Bayaning Kiao. Si Kiao Mu, ang katawan ay nasunog, puno ng abo, itim, yakap ang isang braso na nasunog, nagulat na napagtanto. Ang apoy na bumabalot sa kanya ay nawala na. May sumigaw sa gulat. Ang apoy sa katawan niya, nawala na.
Hindi pinansin ni Kiao Mu ang mga bulong-bulungan sa paligid, kumunot noo, tumingin sa isang lugar, naisip sa sarili. Tama. Ang bagay na nagpatigil sa liho ay yung lumilipad na patalim na iyon. Kahit nawala na ang apoy sa katawan ko, ang apoy sa braso kong naputol sa lupa ay hindi pa. Ang lumilipad na patalim ang pumutol sa braso kong tinamaan ng liho. Kapag naputol ang pinagmumulan ng apoy, syempre, hindi na ito magpapatuloy sa pagkasunog. Mukhang ang kumilos, hindi gustong saktan ako kundi gustong iligtas ako. Ngunit dumilim ang mukha ni Kiao Mu, nakatayong nakayuko, naisip sa sarili. Bakit hindi ka kumilos ng mas maaga? Nasunog na akong ganito. Mas mabuti pang mamatay na lang kaysa masira ang mukha. Nasunog na ang buhok. Nasunog na lahat ang damit. Ang iron crotch gong, hindi masusunog. Nahihiya siyang tumingin sa mga tao sa likuran, nagsalita. Mga kasama. Sino ang maaaring magpahiram sa akin ng isang pantalon? Ang mga taong iyon ay napakasigasig, kinuha ang kanilang mga pantalon, iniabot, sabay-sabay na nagsalita. Walang problema. Hep Kiao. Suotin mo ang akin. Bayaning Kiao. Nagalit, pinatay ang masamang immortal. Talagang isang bayani. Kung hindi kayo magagalit, handa akong ialay ang ipinamanang salawal ng aming pamilya sa inyo. Isang tao, nang marinig ito, ay sumigaw pabalik. Yung bagay na iyon, mas mabuting itago mo na lang para sa sarili mo. Si Kiao Mu, na may seryosong ekspresyon, ay pinaalalahanan ang mga tao. Ang Xuan Chensek, tiyak na hindi ito palalampasin. Kayo, mas mabuting umalis na agad. Iwasan niyong madamay. May isang tao, nang marinig ito, ay agad na sumagot. Ngunit, bayaning Kiao, malubha ang pinsalan niyo. Mas mabuting sumama na lang kayo sa amin. Yumuko siya, umiti sa kanila. Huwag kayong mag-alala. May sarili akong paraan para makatakas. Total, kahit ang mga Diyos, hindi ko kalaban. Nang marinig ito ng mga tao, napanatag na rin sila. CJ. Dakilang bayani Kiao. Tiyak na mag-iingat kayo. Hanggang sa makaalis na ang mga tao, saka lang tumingin si Kiao Mu sa gubat, nagsalita. CJ. Umalis na lahat. Ang dalubhasa sa gubat, maaari na bang lumabas? Ang nasa loob ay hindi pa rin lumalabas. Ang mukha niya, puno ng dumi, umiti ng madilim, nagpatuloy. Ang utang na loob sa pagliligtas ng buhay, dapat bayaran na parang bukal na walang tigil sa pag-agos. Nang makita ni Chuxing ang ganoong ekspresyon ni Kiao Mu, kinabahan siya, tumingin sa emperador. Kamahalan. Inutusan niyo po akong iligtas siya. Ngunit bakit parang hindi siya masaya? Nahihiya siyang sumagot. Talagang mahirap hulaan. Tulad ng kapatid niyang si Kiao Mu. Tiningnan nilang dalawa si Kiao Mu na nasunog, itim, nakatayo sa labas ng gubat, nagpatuloy sa pag-uusap. Hindi ko inaasahan dahil sa kaso ng halimaw na Wochang, talagang kumilos siya laban sa mga banal na immortal. Hindi man lang inalintana ang buhay. Sa kabilang dako, patuloy pa rin siyang nakangiti ng malapad. Labas na. Tiyak na pasasalamatan kita ng husto. Si Emperador Yonghe ay nakatayong tahimik, nagpatuloy sa pagsasalita. Kahit ang isang hamak na martial artist ay alam na dapat protektahan ang katarungan sa sanlibutan. At ako, kahit na emperador, hindi nangangahas sumalungat sa kalooban ng langit. Kung gayon, paano ko magagampanan ang responsibilidad ng isang anak ng langit? Yumuko si Chuxing, lumuhod sa harap niya. Kupo, dapat parusahan ng kamatayan. Ang kamahalan, may malalim na plano. Ang inyong posisyon ay iba sa akin, syempre, hindi maaaring kumilos ng padalos-dalos tulad niya. Itinaas niya ang ulo, kumunot noo, seryosong nagpatuloy. Sa katunayan, alam ko pong ang kamahalan ay laging nagmamalasakit sa sanlibutan. Kaya lang, malakas ang impluensya ng mga immortal, ang kamahalan ay laging nagtitiis ng kahihiyan at pagdurusa. Sa harap ng mga salitang ito ni Chuxing, kalmado lang sumagot si Emperador Yong. Ang pagtitiis ng kahihiyan at pagdurusa, ano naman iyon? Sa halip, mas gusto kong maghiganti at magpasalamat ng harapan tulad niya. Sige na. Dalhin mo siya. Huwag mong hayaang mahanap siya ng mga tao ng Xuan Chensek. Ayokong makita na lang na napapahamak ang isang bayani. Nang marinig ito, malinaw siyang sumagot. Opo.
Sa itaas ay ang asul na langit, sa ibaba ay ang luntiang gubat at ang mga bundok. Biglang nagulat ang ekspresyon ni na Chuxing at Emperador Yong. Kumunot noo siya, dumilim ang mukha, mahinang nagsalita. Hindi na aabot. Sa ibang lugar, isang kamay ang maihawak na isang puting piyesa ng Go, inilagay sa Go board. Patay na si Mingyu. Ang anting-anting na siya'y guliho, nagamit na rin. At namatay pa sa kamay ng hamak na martial artist na iyon. 2 tao ang nakaupo sa isang pabilyon, relax na naglalaro ng Go, habang nag-uusap. Mababa ang kanyang talento, ngunit laging gustong makipag-agawan sa pabor. Dapat lang siyang mapahamak. Sayang lang, sinira niya ang dangal ng ating Xuantian sect. Ngayong taon, ang namamahala sa Xuantian Guan ay si nakatatandang kapatid na Chayang, tama ba? Ngunit umalis siya para maglakbay. Mukhang itong bagay na ito, tayo na ang mag-aasikaso. Itinigil ng immortal na ito ang hawak niyang puting piyesa ng Go, pumikit, nagpatuloy. Tama rin. Total, ang Xuantian Guan ay isang templong Taoista na sumasamba at nagsusunog ng insenso. Kung hindi aasikasuhin ang martial artist na iyon, sa hinaharap, hihina ang insenso. Tayong dalawa, tiyak na mapapagalitan ng husto. Habang nagsasalita, bigla niyang napansin ang isang lilang liwanag na dumaan sa bundok sa likuran. Pagkatapos, tila may naintindihan siya, nagsalita sa kaharap. Mukhang hindi na natin kailangang gumawa pa ng anuman. Ipagpatuloy na lang natin ang paglalaro. Tama rin. Ginamit na ang anting-anting na siya'y guliho, tiyak na magkakaroon din siya ng pakiramdam. Tumingala si Kiao Mu, nakatingin sa anyo ng isang babae na lumulutang sa himpapawid, sa gitna ng hindi mabilang na mga talulot ng bulaklak. Ang napakagandang babaeng ito ay si banal na babae ng Xuantian sect, si Hu Qingxin. Malamig siyang tumingin pababa sa kanya, nagtanong. Sino ka? Pagkakita pa lang sa kanya, biglang sumagi sa isip niya ang isang ideya. Sino ang babaeng ito? Ang bagay na naramdaman ng Wu Shengling si Ju, dapat miyembro ng Wu Jiahui. Bakit may pakiramdam din ako sa isang naglilinang? Pagkatapos mag-isip, tumingala siya, nagtanong. Isang taong naghahanap ng katwiran at naghihiwalay ng tama sa mali. Maaari ko bang itanong, sino po kayo, binibini? Binuksan niya ang bibig, nagmura. Walang kwenta. Ang kilos ng sekta ng immortalidad, kahit mali, nagiging tama. Habang nagsasalita, itinaas niya ang kamay, gumawa ng isang ritual. Sunod-sunod na pulang liwanag ang umikot, kumalat. Pagkatapos, sumugod ito, inatake si Kiao Mu, kaya't hindi niya inaasahan, nagulat siya. Hindi nakaiwas. Tinamaan ng husto si Kiao Mu ng tira ni Wu Qingxin. Sunod-sunod na apoy ang sumiklab, sinunog ang buong katawan niya. Sumigaw si Kiao Mu ng napakasakit, 1 beses. Pagkatapos, isang masamang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, malakas na nagsalita. Itong liho mas malakas pa kaysa kay Mingyu ng 10 beses. Mukhang ikaw nga ang banal na babae na binanggit ni Mingyu. Napakaganda. Ngayon, 15. Angkop para magsunog ng insenso, magbigay galang sa mga banal na espiritu. Ang boses niya ay nanatiling kalmado, umalingaw-ngaw. Sana ang insenso ng isang mortal na tulad ko matanggap ng mataas na immortal. Malamig na tiningnan ni Wu Qingxin si Kiao Mu na sinusunog ng liho, naisip sa sarili. Sa katawan ng isang ito, may pakiramdam ng Wu Shengling si Ju. Ha! Ang Wu Jiahui, bumagsak na ba ng husto, kaya't nagpadala ng isang ika-6 na antas na martial artist para manggulo. Si Mingyu, namatay man, hindi naman kawalan. Ngunit total, siya rin ay tao ko. Sa sandaling ito, hindi ako maaaring mawalan kahit kaunting dangal. Bigla, lumipat ang kanyang atensyon sa mga bundok sa tabi. Ese! 2 hininga ang nagtatago sa gubat, na wala na. Sige na, hayaan na silang umalis. Sa ngayon, hindi angkop na gumawa pa ng ibang gulo. Pagkatapos mag-isip, agad siyang lumipad patungo sa malayong abot tanaw. Sa kabilang dako, si Kiao Mu ay naglalaro ng pusa. Ang pusa, nilalaro niya sa kanyang binti, tuwang-tuwa, naisip sa sarili. Mew! Sa pagkakataong ito, nakapulot ako ng kayamanan. Itong taong ito, paano siyang nabubuhay ng paulit-ulit? Itong mabigat na enerhiya ng kamatayan patay na ako, pusa. Mew 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 mew. Alam na alam niya ang intensyon nito. Naiinis siyang nagsalita, hoy, kaibigan.
Huwag ka lang basta kumain ng enerhiya ng kamatayan. Kapag nakikipaglaban, dapat tumulong ka rin. Sumagot ang pusa ng isang kimyo. Sa puso nito, naisip, hindi ako magaling makipaglaban, pero ang pagpapakyut at pagiging kaibig-ibig, kaya ko iyan. Hindi na pinansin ang pusang iyon, umisi siya, nagsalita, pero ang gantimpala sa pagkakataong ito, ayos na rin. Sulit na ang pagkamatay. Lumitaw ang panel ng notifikasyon ng sistema, ipinapakita ang impormasyon. Pagtataya sa kamatayan, walang detalyeng ibinigay sa orihinal na teksto, ngunit may kasunod na paliwanag. Isang mortal na hindi sumasamba sa mga Diyos, hindi nagbibigay galang sa langit at lupa. Puntos ng kasanayan para sa kamatayan sa pagkakataong ito, 56 puntos. Natitirang puntos ng kasanayan, 56 puntos. Bilang ng beses na mabubuhay sa loob ng 7 araw, 3 paghahati 5 beses. Pagkatapos basahin, umupo si Kiao Mu nang nakadikwatro, itinaas ang kamay habang nagpapalipat-lipat ng enerhiya, pinapalaki ang dagat ng enerhiya sa kanyang dantian. Ika-4 na antas na martial artist na ako. Isang hakbang pa, makakapaglinang na ako ng tableta. Sa ngayon, mayroon akong 2 pamamaraan na kapakipakinabang sa paglilinang ng espiritu, ang longevity fist, pagpapalakas ng enerhiya, at ang Chunyang Wujigong na lang. Isa pa, pareho silang hindi pa kumpleto. Ang Wusheng Link si Ju ay isang lihim na pamamaraan ng paglilinang ng espiritu para sa mga mababang antas na martial artist, may pagkakaiba pa rin ito sa mga tunay na pamamaraan ng paglilinang ng espiritu. Nang mabanggit ito, pumikit siya, nag-isip. Yung banal na babae ng Xuantian sect na iyon, ginamit niya ang Wusheng Link si Ju, kung kaya kong maramdaman siya, ibig sabihin, may kaunting kaugnayan siya sa Ujaihi. Kailangan ko siyang imbestigahan, tingnan kung makakakuha ako ng impormasyon tungkol sa nawawalang bahagi ng longevity fist, paglilinang ng espiritu. Minulat ni Kiao Mu ang mga mata, pagkatapos ay ginamit ang isang pamamaraan para hanapin si Wu Qingxin. Nang mahanap niya, nagsalita siya. Nahanap ko na. Sa tirahan ng banal na babae ng Xuantian sect, si Lingkuan, bukal ng espiritu. Si Wu Qingxin, walang saplot sa katawan, ay naliligo sa ibabaw ng lawa. Naramdaman niya ang isang kakaibang hininga, bigla siyang natigilan. Napagtanto niyang may isang tao mula sa Ujaihui ang nakapasok. Ang usok ng insenso ay umiikot sa mga taong taimtim na nagdarasal sa templo ng banal na babae sa isang nayon. Ang mga nakasinding insenso ay walang tigil sa paglalabas ng puting usok. Umalingaw-ngaw ang boses ng mga nagdarasal. Dakilang banal na babae. Nagniningning na banal na apoy. Pagpalain mo ang nayon, itaboy ang mga sakit, lipulin ang mga demonyo. Kalahati ng kanyang magandang mukha, ang mga mata na maililang mga balintataw ay bahagyang kumislap. Si Wu Qingxin, nakababad sa tubig, ang usok ng buto ay umiikot sa kanyang katawan. Kumunot noo siya, tumingin sa kanyang kamay, naisip sa sarili. Ang epekto ng pagsipsip ng ganito kalayo masyadong mababa. Kung gustong makalusot sa pundasyon ng pagtatayo, isang antas sa paglilinang, kailangan ko pa ng mas maraming kapangyarihan ng panalangin mula sa insenso. Pagkatapos, bigla siyang sumulyap sa isang direksyon na parang may napagtanto. May isang tao mula sa Ujaihui ang nakapasok. Isang itim na anino ang tahimik na nagtatago sa likod ng mga bato. Tinakpan ni Kiao Mu ang bibig ng isang babaeng tagapaglingkod, kalmadong naisip sa sarili. Hindi ko inaasahan, ang banal na babae ng Xuantian sect ay nasa isang ordinaryong lugar lang pala. Nakasalubong ko pa ang mga aliping marsyal sa labas ng tarangkahan. Ngayon, labis akong nagdududa sa tunay na halaga ng banal na babae na ito. Ang aliping marsyal na iyon ay ginamit ang 2 kamay, gustong tanggalin ang kamay na nakatakip sa kanyang bibig, ngunit hindi niya magawa. Takot na takot, dali-daling nagsalita ng mahaba. Mahal na demonyo. Patawarin niyo po ako. Ako po ay isang tagapaglingkod lang na ipinasok ng aking ama sa sekta. Ang may kasalanan, may pananagutan. Ang sumunog sa inyo, ang banal na babae. Wala po akong kasalanan. Sumunod si Kiao Mu doon, umisi ng mapanlin lang. Tatanungin kita, kailangan mong sumagot ng tapat. Kung hindi, isasama kita. Ang aliping marsyal na iyon, nang makita ang ganoong ekspresyon niya, ay natakot, nanginig. Ah! Sasabihin ko sa iyo lahat. Hindi na pinigilan ni Kiao Mu ang babae. Tumayo siya ng tuwid, nakahawak sa baywang. CJ! Naniniwala ako sa iyo.
Ngunit kung mangangahas kang mandayan, ang aliping marsyal na iyon ay takot na takot, umurong, sumagot. Tiyak na hindi po. Ang aking ama ay ang alkalde ng Hanyang. Basta hindi niyo ako sasaktan, sasabihan ko siyang magsagawa ng pinakamagandang ritual ng pagpapatahimik ng kaluluwa para sa inyo. Pinutol siya ni Kiao Mu. Tumigil ka na sa pagsasalita ng walang katuturan. Ang banal na babae niyo, anong pinagmulan niya? Itinaas ng babae ang isang kamay, bahagyang pinunasan ang luha, sumagot sa kanya. Ang banal na babae. Ang banal na babae, dati siyang disipulo ni Marshal Saint, nagngangalang Wu Qingxin. Siya rin ang ampon na anak ni Marshal Saint. Nang marinig ito ni Kiao Mu, hindi niya maintindihan, nagtanong. Marshal Saint, hindi ba't siya ang pinakakontra sa Tianzong, sinaunang sekta? Ang ampon niyang anak makakapasok din sa sekta. Agad na ikinuwento ng aliping marsyal na iyon kay Kiao Mu. Mahal na demonyo, hindi niyo po alam. 40 taon na ang nakalipas, si Marshal Saint ay natalo sa kamay ng isang immortal. Pagkatapos noon, nagbitiw siya sa tungkulin at itinatag ang Wu Jiahui, tapos ay naglaho hanggang ngayon. Maging ang mga nakatatanda sa aming sekta, hindi siya mahanap. Ang landas ng martial arts, dahil doon, ay humina. Pagkatapos malipol ng mga malalaking pamilyang martial artist ni Marshal Saint, ang mga nag-iisang martial artist ay hindi na rin makahanap ng daan palabas. Ang imahe ni Wu Qingxin na nagsasanay ng pamamaraan ng espada ay lumitaw sa isip ng aliping marsyal, nagpatuloy sa pagkukwento. Pagkatapos noon, mga 10 taon ang lumipas, ang aming banal na babae ay sumali sa sekta ng immortalidad. Kahit na ang banal na babae ay naglilinang ng landas ng martial arts, ang kanyang kakayahan sa landas ng immortalidad ay napakahusay din. Wala pang 5 taon pagkatapos niyang pumasok sa sekta, nalampasan na niya ang lahat ng mga disipulo sa kanyang pangkat. Pagkatapos noon, pinili siya ng mga nakatatanda bilang banal na babae, naging isang huwaran para sa mga martial artist sa buong sanlibutan. Wala nang takot sa mukha ng babae, ang mga mata niya ay puno ng paghanga, ngumiti, nagkwento. Mula noon, parami ang mga martial artist na lumipat at sumali sa sekta ng immortalidad. Kahit na pinilit ako ng aking ama, sa katunayan, dahil sa banal na babae kaya ko inalis ang aking mga pagkiling at sumali sa sekta ng immortalidad. Nang marinig ni Kiao Mu ang kanyang kwento, wala na siyang masabi. Itinaas niya ang isang kamay, sinapo ang noo, pumikit, naisip sa sarili. Talagang isang napakagandang diskarte, bumili ng kabayo ng guro, isang idioma na nangangahulugang gumamit ng isang bagay para maakit ang mas magagandang bagay. Hindi kataka-taka, may mga martial artist na handang maging tagapaglingkod ng sekta ng immortalidad. Ngunit ang paglilinang ng immortalidad, hindi naman ganoon kadali. Ang mga martial artist at ang sekta ng immortalidad, mga alipin lang sila sa mababang antas, walang pagkakataong makipag-ugnayan sa kaibuturan ng paglilinang ng immortalidad. Bahagyang minulat ni Kiao Mu ang mga mata, kumunot noo, nagpatuloy sa pag-iisip sa kanyang ulo. Ngunit si Wu Qingxin ay sumali na sa Xuantian sect mahigit 10 taon na ang nakalipas kaya ang paglipol sa pamilyang Kiao, malamang walang kinalaman sa kanya. Kung gayon ang lugar niyang ito, malamang wala ring bakas tungkol sa longevity feast. Kalmado siyang nagtanong sa aliping marsyal na nalulunod pa rin sa paghanga kay Wu Qingxin, kaya't nagulat ito. Ano ang alam mo tungkol sa Wu Jiahui? Nakita mo na ba ang banal na babae na nagsasanay ng anumang pamamaraan ng martial arts? O mayroon ba siyang itinuro sa iyo? Umiwas ng tingin ang aliping marsyal, mahinang sumagot. Hindi sapat ang aking kakayahan, hindi pa ako karapat-dapat na turuan ng banal na babae. Kailangan kong magsikap ng doble. Alagaan ng mabuti ang mga espiritual na hayop, asikasuhin ang pagkain at pamumuhay ng banal na babae. Hindi kumakain, hindi umiinom, hindi natutulog. Sa ganitong paraan, tiyak na makukuha ko ang kanyang pagmamahal. Hindi inaasahan ni Kiao Mu na makakatanggap siya ng ganoong sagot. Nanlaki ang mga mata, sumigaw ng malakas. Bakit? Ang buong sekta na ito, parang isang masamang kulto. Naghuhugas pa ng utak ng mga tao. Nakakrus ang mga braso niya sa dibdib, nagtanong tungkol sa ibang bagay. Kung gayon, sa kasalukuyan, nasa anong antas na si Wu Qingxin? Nang marinig ito ng aliping marsyal, mayabang na sumagot. Ang aming banal na babae, pambihira ang talento. Sa pagkakataong ito, sa kanyang pag-iisa, malapit na siyang makalusot sa pundasyon ng pagtatayo.
Ngunit isang anting-anting ang tahimik na lumipad sa likuran niya. Mabilis na iniunat ni Kiao Mu ang isang kamay, hinawakan ang braso ng aliping marsyal na hindi pa napapansin ang nangyayari. Isang dilaw na apoy ang sumiklab sa harap niya. Dali-dali niyang inihagis ito sa likuran. Si Wu Qingxin, mula sa likuran ng usok at alikabok, ay lumapit. Walang emosyon ang kanyang mukha, iniunat ang isang kamay pasulong. Isang dilaw na liwanag ang nagtipon sa kanyang palad. Maingay! Ang aliping marsyal ay napaupo sa lupa, takot na tumingin kay Wu Qingxin. Hindi lumingon si Kiao Mu, kalmadong nagsalita. Kung hindi ako mabilis kanina, ang batang babae mo, naging abo na. Banal na babae, ano ba ang tingin mo sa buhay ng tao? Isang langgam? Mukhang nakilala na ni Wu Qingxin si Kiao Mu. Kumunot noo siya. Ikaw? Yumuko si Kiao Mu, bahagyang hinawakan ang isang kamay, inilagay sa bibig, nahihiya. Isang masayang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, itinuro ang hinlalaki sa sarili, nagsalita ng mahaba. Ako si Kiao Zong, gitna. Ang taong sinunog mo sa araw, ang nakababata kong kapatid, si Kiao Yifu, isa. Ang pamilyang Kiao namin, mula pa noon, ay tapat sa bansa, itinuturing ang kasaganaan ng sanlibutan bilang aming responsibilidad. Hindi takot sa kamatayan. Pinatay mo ang aking kapatid. Naparito ako para maghiganti. Walang emosyon si Wu Qingxin na tumingin sa kanya. Isang malakas na atake ang bumulusok patungo sa kanya. Dali-daling tumalon si Kiao Mu para umiwas. Na naman? Pilit siyang umiti, itinaas ang isang kamay, nagsalita kay Qingxin. Nagbibiro lang naman. Pareho tayong miyembro ng Gujai Hui. Ate, bakit kailangan pang magalit? Tiningnan ang kamay na nagtitipo ng isang nagniningning na dilaw na liwanag, naisip ni Kiao Mu sa sarili. Hindi maaaring mamatay ng masyadong mabilis. Kailangan kong makakuha ng mas maraming impormasyon. Ang apoy na bumabalot sa katawan ni Wu Qingxin ay sumiklab sa kanyang palad. Malamig ang tono ni Wu Qingxin. Walang kasing tanga. Sa huli, maaga o huli, mamamatay ka rin sa ilalim ko. Si Marshal Saint hindi ba't ngayon, tutulungan kitang makalaya. Bahagyang nanginig ang gilid ng bibig ni Kiao Mu. Iniunat niya ang kamay pasulong, balak siyang pigilan sa pagkilos. Ano ang ibig sabihin ni ate? Maging si Marshal Saint, hindi ko pa nakikita. Bakit niya ako gustong patayin? Baka mayroon akong isang bagay na hindi dapat nasa akin. Bahagyang humiti si Kiao Mu, itinuro ang isang daliri pa itaas, mukhang naintindihan na. Alam ko na. Ang Wushengling si Ju. Ako at si ate, pareho tayong nagsasanay ng Wushengling si Ju. Bahagyang yumuko si Wu Qingxin, hindi malinaw ang ekspresyon sa kanyang mukha. Isang dilaw na anting-anting ang lumulutang sa apoy sa kanyang kamay. Nang makita ang ekspresyong ito ni Wu Qingxin, tila tama ang hula ni Kiao Mu. Mukhang tama ang hula ko. Dahil sa Wushengling si Ju, may pakiramdam ka iniisip mong ako ang taong ipinadala ni Marshal Saint para patayin ka at ikaw, nagtaksil kay Marshal Saint, sumali sa sekta ng immortalidad para basirain ang pamamaraang ito. Tama ba ang sinabi ko? Sa harap ng kanyang tanong, kumunot lang ang noo niya, nagkagatlabi, tahimik. Malamig na ipinatawag ni Wu Qingxin ang isang espada, kalmadong nagsalita. Sa araw, ang mga tao ng Feiren Wei, mga bantay na parang isda, ang nagligtas sa iyong nakababatang kapatid. Kayo mga tao ng emperador? Si Marshal Saint nakarating na sa emperador ng dakilang yan. Tahimik na tiningnan ni Kiao Mu ang espada sa harap niya, naisip sa sarili. Yung lumilipad na patalim na iyon galing pala sa Feiren Wei. Ang dalubhasang nagligtas sa akin kaninang umaga. Feiren Wei pala. Ngunit ako at ang emperador, wala kaming anumang kaugnayan. Maging minura ko pa siya. Bakit niya ako ililigtas? Ang anting-anting sa kamay ni Wu Qingxin ay sumiklab. Kumunot noo siya, tinanong si Kiao Mu. Nasaan ang emperador ng dakilang yan? Nang makita ito, pinagpawisan siya, umiti, sumagot. Sasabihin kong wala akong alam tungkol sa emperador, maniniwala ka ba? Isang nakamamatay na intensyon ang lumitaw sa mukha ni Wu Qingxin. Inihagis niya ang anting-anting na puno ng apoy patungo sa kanya. Kung gayon, wala ka ng silbi. Nang makita ni Kiao Mu na papalapit na sa kanya ang anting-anting, mabilis siyang humiti, lumingon, tumakbo. Hindi siya tumitigil sa pagsasabi sa sarili.
Ano bang problema ng banal na babae na ito? Isang salita lang na hindi nagustuhan, agad nang kumikilos. Mukhang wala akong makukuhang impormasyon. Takas na. Ngunit ang aliping marsyal na tahimik lang kanina, biglang sumugod, malakas na sinuntok sa likod si Kiao Mu na tumatakas. Nagulat si Kiao Mu, sumulyap sa likuran, napangiwi, nagsalita. Ikaw, Ji. Bahagyang kumunot noo ang aliping marsyal na iyon, ginamit ang hugis ng bibig para sabihin sa kanya ang dalawang salita, paumanhin. Dahil sa suntok niyang iyon, matagumpay na dumikit sa katawan ni Kiao Mu ang anting-anting ni U Kingsin. Isang matingkad na pulang apoy ang umikot, bumalot sa buong katawan niya, kaya't sumigaw siya sa sakit. Isang nag-aalab na apoy ang lumamon kay Kiao Mu nang walang anumang puwang. Pagkatapos noon, lumuhod ang aliping marsyal sa lupa, malakas na nagmamakaawa kay Wu Kingsin. Banal na babae. Patawarin niyo po ako. Tinitiyak kong wala akong sasabihin. Ngayon din, susulatan ko ang aking ama, sasabihan siyang mag-isip ng paraan para magtayo pa ng maraming templo ng banal na babae para makapagbigay ng mas maraming insenso para sa banal na babae. Sa harap ng aliping marsyal, malamig lang siyang nagsalita. Tandaan mo ang iyong posisyon. Kung marami ka pang gagawin, ang buong mansyon ng Liu, gagawin kong abo. Nang marinig ito ng aliping marsyal, yumuko ng husto, mahinang nagsalita. Opo. Bumalik si Wu Kingsin sa silid, ginamit ang isang pamamaraan para magulat. Mataas na nakatatanda. Sa panig ng hanyang prefecture, pinaghihinalaang mailumitaw na mga Firenway sa tabi ng emperador ng dakilang yan. Ang kagamitang pangkomunikasyon sa harap niya ay naglabas ng isang berdeng liwanag. Umalingaw-ngaw ang boses ng isang tao. Alam ko na. Pakiusap, banal na babae, magpatuloy sa pagtutuon ng pansin sa paglilinang, maagang makapasok sa yugto ng pundasyon ng pagtatayo. Bahagyang pumikit si Wu Kingsin, bumulong sa sarili sa pamamagitan ng telepatya. Matagal nang hinahanap ng Xuanchen sect ang emperador. Itong impormasyon na ito, tiyak na isang malaking kabayanihan para sa sekta. Pagkatapos, bahagya siyang minulat ang mga mata, nagpatuloy sa pag-iisip. Baka maaari akong makipagpalit ng ilang tableta na makakatulong sa aking paglilinang. Naisip ni Wu Kingsin ang mga plaque ng ninuno at mga tor, determinado siyang naisip sa sarili. Kailangang mabilis na itaas ang antas ng paglilinang. Sa dilim ng gabi, sa isang tindahan ng tsaa, si Jiang Chen ay nakaupong nagkukwento sa mga tao. Yung taong nagngangalang Kiao Kifu, sinunog ng isang kakaibang apoy, at naging isang stick ng insenso ng 7 asawa. Sa gitna ng apoy, malakas siyang umuungol. Itong stick ng insenso ng 7 asawa ko, kahit ang mga immortal, hindi makakayanan. Nakatago sa gitna ng mga tao, si Kiao Mu ay komportableng nakaupo, nakadekwatro, umiinom ng tsaa. Napaka-komportable. Habang umiinom ng tsaa, nakikinig sa iba na nagkukwento tungkol sa akin. Ang pakiramdam na ito talagang nakakagaan ng loob. Ngunit biglang may sumakit sa isang braso niya, kaya't bahagya siyang pumikit. Ngunit ang masunog hanggang mamatay talagang napakasakit. At 2 beses pa akong namatay nang walang natira. Sa pangalawang pagkakataon kong masunog hanggang mamatay, level pa ang pagtataya. Talagang lugi. Lumitaw ang interface ng screen. Pagtataya sa kamatayan sa pagkakataong ito, mababang antas, masyadong maraming insenso, nakakahiya. Puntos ng kasanayan para sa kamatayan sa pagkakataong ito, 0 puntos. Natitirang puntos ng kasanayan, 46 puntos. Natitirang buhay na magagamit, 55. Bilang ng beses na mabubuhay sa loob ng 7 araw, 2.5 beses. Kasanayan, longevity fist, pagpapalakas ng enerhiya, dakilang tagumpay, 100%, Wusheng Link si Ju, bihasa, 100%, Huaing Giant Fa, pamamaraan ng espada ng anino ng bulaklak, panimula, 100%. Iba pang gantimpala, paglago ng ki at dugo. Galit na itinaas ni Kiao Mu ang isang kamao patungo sa screen. Kahit gusto kong mamatay, hindi ako maaaring mamatay ng walang kabuluhan. Pagkatapos, naging seryoso ang kanyang mukha, bahagyang uminom ng isang lagok ng tsaa, malalim na nag-isip. Wu Kingsin. Sa susunod nating pagkikita, tiyak na ihahatid kita sa kabilang buhay. Ngunit kung iisipin kong mabuti si Wu Kingsin, kahit takot kay Marshal Said, nangahas pa ring lantaran na sumali sa sekta ng immortalidad.
Malamang si Marshall Saint na iyon, may lihim na plano, ipinasok si Wu Qingxin sa sekta ng immortalidad at siya naman, sinamantala ang pagkakataong ito para makatakas sa kontrol ni Marshall Saint. Pumikit siya, kumunot noo, nagtanong sa sarili sa isip. Kung gayon itong Wusheng Link si Ju na ito, ano ba talaga ang kakaiba rito? Isang mapa na may mga puntong minarkahan ng pula ang lumitaw sa kanyang isip. Kung hindi ko naramdaman, hindi ko malalaman. Itong hanyang prefecture na ito, paano nagtago ng napakaraming miyembro ng Gujiahui? Isang maningning na buwan sa kalangitan. Sa timog na kontinente, sa kabundukan ng Qingmi, Saksuan Sek. Isang grupo ng mga tao ang seryosong nakaupo sa isang maliwanag na silid. Ang taong may puting buhok na nakaupo sa gitnang posisyon ay ang mataas na nakatatanda ng Xuan Sek. Seryoso siyang nagsalita. Nagpadala ng balita si Wu Qingxin, sinasabing ang emperador ng dakilang yan ay kasalukuyang nasa hanyang prefecture. Nang marinig niya ito, agad nang umiti ang nakatatandang tagapangasiwa ng parusa ng Xuan Sek. Sumagot. Sa wakas, dumating na. Ang plano natin, maituturing ng kalahating matagumpay. Sumunod ay isang lalaking mukhang bata pa. Ito ang tagapangasiwa ng gawain ng Xuan Sek, si Chiang Daoist. Bahagya siyang kumunot noo, seryoso. Ayon sa kasunduan, pagkatapos ng kalahating buwan, si Emperador Yonghe ay magpapanggap bilang isang ordinaryong peregrino, pupunta sa tuktok ng bundok Qingming, luluhod sa harap ng estatwa ng banal na Diyos ng Xuan Sek. Ngunit sa loob ng 3 buwan, nagtatago siya kung saan-saan, maging ako, hindi ko siya makontak. Baka balak niyang sirain ang kasunduan sa huling sandali. Itinaas ng mataas na nakatatanda ang isang kamay, hinaplos ang balbas, kalmadong nagsalita. Para maitago ang kanyang kinaroroonan, ayon sa kayamanang Tian Wujing, sa lamin ng 5 langit, nagkampo siya sa Chongzhou, pansamantalang tinakpan ang mga mata ng ibang malalaking sekta ng immortalidad. Ngayon, nangahas pa siyang utusan ang Feiren Wei na iligtas ang isang hamak na martial artist na nangahas pumasok sa Xuan Tianguan. Ang nakatatandang tagapangasiwa ng parusa, nakaupo sa isang tabi, galit na hinigpitan ang hawak sa kamao, biglang tumayo, malakas na nagsalita. Talaga bang iniisip niyang dahil sa pagtimbang niya ng mga pakinabang at kawalan kaya nanatili ang dakilang yan sa ilalim ng kapangyarihan ng mga sekta ng immortalidad hanggang ngayon? Ang 9 na dakilang sekta ng immortalidad, napakataas ng tingin sa sarili. 40 taon na ang nakalipas, nilipol na nila ang lahat ng piling tauhan ng dakilang yan. Kung gustong baguhin ang dinastiya, isang kumpas lang tapos na. Sa sandaling ito, ang tagapangasiwa ng gawain ng Xuan Sek, si Qingyang Daoist, ay kalmadong nagsalita, pinakalma siya. Tama ang sinabi ng nakatatandang tagapangasiwa ng parusa. Tulad na nakasulat sa mga sinaunang aklat, ang mandato ng langit ng isang emperador ay itinakda ng langit. Kung walang kaugnayan sa mga immortal, hindi maaaring magkaroon ng mahabang buhay. Tayong mga naglilinang ng immortalidad, labis nating iniiwasan ang swerte ng isang emperador. Kung maaaring iwasan, tiyak na iiwasan. Ang tono ng mataas na nakatatanda ay nanatiling kalmado, pantay. Ang pag-iwas ay totoo, ngunit hindi kinakailangang umupo sa trono, totoo rin iyon. Tayong mga naglilinang ng immortalidad, kailangan natin ang lahat ng yaman ng sanlibutan, kasama na ang insenso at kapangyarihan ng panalangin. Ano ang silbi ng pagiging isang emperador ng sanlibutan? Isa lang siyang hari ng isang kawan ng mga unggoy. Ang mukha niyang may mga kulubot ay puno ng kaseryosohan. Dapat tayong mga kumokontrol sa hari ng mga unggoy. Hindi sumang-ayon ang nakatatandang tagapangasiwa ng parusa. Nakatayo pa rin siya, umingisi. Walang problema. Kahit ano paman, pagkatapos ng kalahating buwan, luluhod man siya o hindi, kailangan niyang lumuhod. Sa oras na iyon, ang ating Xuan Sek ang magiging unang sekta ng immortalidad na luluhuran ng anak ng langit ng dakilang yan. Angkop sa panahon ng kasaganaan, mangunguna sa 9 na dakilang sekta ng immortalidad. Iniunat ng mataas na nakatatanda ang kamay patungo sa tasa ng tsaa na nakalagay sa isang tabi, sumagot. Sa ngayon, hindi angkop na gumawa ng gulo. Paminsan-minsan, kailangan ding hayaang magpahinga ang emperador para maipakita ang kabutihang loob ng ating sekta ng immortalidad. Dahil si Wu Qingxin na ang gumamit ng liho para sunugin at patayin ang tao, syempre, kailangan siyang tumulong sa emperador na mapanatili ang kanyang dangal. Kumunot noo si Chiang Daoist, seryoso. Ano ang ibig sabihin ni Tio Guro?
Binuksan ng mataas na nakatatanda ang takip ng tasa ng tsaa sa kanyang kamay, nagsalita. Noong una, ang pagtatalaga kay Wu Qingxin bilang banal na babae ay para lang gamitin siya bilang pain para lipulin si Marshal Saint, para mawala siya sa mundong ito. Tiningnan niya ang sariling dibdib na sumasalamin sa tsaa, na may mga dahon ng tsaa na lumulutang. Ibig sabihin napakaraming taon na, hindi pa rin kumakagat si Marshal Saint. Kung ganoon, ano pa ang silbi ng pagpapanatili sa kanya? Sa ibang lugar, yumuko si Chuxing, nag-ulat sa emperador. Kamahalan. Naimbestigahan ko na po. Ang taong nagngangalang Qiao Qifu, walang anumang kaugnayan sa pamilyang Qiao ng hanyang nanilipol ni Marshal Saint. Si Emperador Yonghe ay nakaupo sa ilalim ng isang beranda, sa tabi ay isang lawa ng lotus na namumukadkad. Ang boses ni Chuxing ay patuloy pa ring umalinggaw. Isa pa, sa lungsod, may mga usap-usapan na ang mag-amang Qiao ay parehong mga bayani, may kilos ng mga sinaunang mandirigma. Ang mamatay sa tamang landas ang kanilang pamilyar na aral. Sa kanilang ipinamanang martial arts, may isang pambihirang pamamaraan, ang Tian Mujai Tidafa. Nang marinig niya ito, nagtanong pabalik si Emperador Yonghe. Ang ipinamanang pamamaraan, Tian Mujai Tidafa. Ang pamilyang ito, hindi ba sila takot na malipol ang kanilang lahi? Ito po hindi ko rin po alam. Biglang may napagtanto si Chuxing. Napansin niya ang isang nagniningning na pulang liwanag sa kalangitan. Malakas siyang sumigaw. Kamahalan! May kakaibang taong dumating. Maingat na lumingon si Chuxing, tiningnan ang bagong dating. Si Chayang Daoist, tuwid ang tayo, umiti, nagsalita. Ang Xuantian Sect, si Chayang, ay bumibisita sa emperador ng dakilang yan. Lumapit siya, ang mga yapak niya ay tumutunog sa baldosa. Umiti si Emperador Yonghe ng mahinahon. Ang immortal na pinuno ng Xuantian Sect, na parito, ano po ang sadya? Sinasabi niya iyon, ngunit sa puso niya, hindi niya maintindihan. Pinalawig ko ang oras ng pagpunta sa Qingming sa buong daan, nagpapanggap ako paano ako biglang nabunyag. Si Chayang ay nanatiling nakangiti, nakaharap sa emperador. Ako, syempre, naparito para himukin ang emperador na umalis na. Sa loob ng kalahating buwan mula hanyang hanggang sa kabundukan ng Qingming, malamang oras na para umalis, tama ba? Patuloy na umiti si Chayang, kasabay nito, nagtatanong. Nga pala, kahapon, may isang hamak na martial artist ang nangahas pumasok sa Xuantianguan. Narinig kong ang emperador at ang Feiren Wei sa tabi nyo, mukhang may ginawa kayo. Nang marinig ito ng emperador, medyo natigilan siya. Si Chuxing, nakatayo sa likuran niya, ay ganoon din. Naisip niya sa sarili. Kahapon, noong iniligtas ko ang isang tao, isang ordinaryong lumilipad na patalim lang iyon, walang anumang katangian ng Feiren Wei paano nila nalaman. Dumilim ang mukha ni Chuxing, napagtanto ang isang katotohanan. Hindi tama. Si Wu Qingxin ay disipulo ni Marshal Saint. Bihasa sa lahat ng uri ng martial arts sa sanlibutan. Nakilala niya ang paraan ko ng paghagis ng lumilipad na patalim iyon ang Feiqing Zhen, karayom na bituin na lumilipad, katangian ng Feiren Wei. Sumulyap si Emperador Yonghe kay Chuxing na nagngangalit ang mga ngipin, bumubulong. Lahat ng ito kasalanan ko di. Sa tabi, naisip. Masyadong pabaya. Hindi ko inaasahan, kahit na kami ni Shenzing, Chuxing, ay naging maingat na, nag-iwan pa rin kami ng bakas. Kung gayon sa pagkakataong ito, balak ng Xuantian Sect na gamitin ito para sisihin ako, para balaan ako. Talagang masyado nang nang-aapi. Ngunit ngayon, wala na akong mahanap na pangalawang daan para makatakas sa kahihiyang ito ng pagluhod. Pagkatapos mag-isip, pilit na umiti si Emperador Yonghe, nagsalita. Immortal na pinuno, huwag kayong magalit. Kahapon ni. Si Chayang Daoist, nakaharap kay Emperador Yonghe, iniunat ang isang kamay, nagpatuloy. Ang nangyari kahapon, ang banal na babae ang kumilos ng may pagkiling. Ang Xuantian Sect ay isang matuwid na sekta ng Xuanmen, laging kumikilos ng matuwid, syempre, aasi. Asuhin ito ng makatarungan. Umiti siya, nagsalita. Kaya, nagpa siya ang Xuantian Sect na tanggalin ang pagiging banal na babae ni Wu Qingxin at palayasin siya sa hanyang prefecture. Ito ay talagang hindi inaasahan ni Emperador Yonghe. Kaya't napakunot noo siya sa gulat. Ang ekspresyon ni Emperador Yonghe ay nagulat, tumingin kay Chayang, nagtatanong sa sarili. Bakit ganito?
Ang mga naglilinang ng Xuantian sect, mas madaling kausap kaysa sa ibang mga sekta ng immortalidad. Pinahahalagahan pa nila ang tama at mali. Ano ba talaga ang itinatago nila? Pagkatapos sabihin ang lahat ng kailangang sabihin, lumipad si Chayang sa himpapawid. Kung tapos na ito, dapat ka na ring umalis agad. Lumipad na siya ng mataas sa ibabaw ng mga puno, sumigaw pababa. Pagkatapos ng kalahating buwan, magkita tayo sa bundok Qingming. Pagkatapos, si Chayang ay naging isang pulang liwanag sa kalangitan. Isang anino ang gumagalaw ng napakabilis sa isang eskinita. Sa wakas, huminto ang kanyang mga yapak. Si Jiang Chen, nasa posisyon para humugot ng espada, seryosong sumulyap sa likuran. Kagalang-galang, sinusundan mo ako sa buong paglalakbay. Bakit kailangan pang magtago? Lumabas ka, magpakita ka. Isang yapak ang lumapit, sumagot. Huwag kang mag-alala, wala akong masamang intensyon. Yumuko si Kiao Mu, ngumiti ng may mabuting intensyon, tiningnan si Jiang Chen. Ako po si Kiao Zong. Narinig kong kayo po ang pinakamabilis makakuha ng impormasyon tungkol sa Hanyang, kaya naparito ako para magtanong ng ilang balita. Nang marinig ito ni Jiang Chen, mabilis siyang lumapit, hinawakan ang dalawang kamay niya, tuwang-tuwa. Kiao Zong. Miyembro ka rin ng pamilyang Kiao. Hindi maaaring magkamali. Kamukhang-kamukha mo ang mga dakilang bayani ng pamilyang Kiao. Sa harap ng kanyang kasiglahan, medyo hindi siya nakakilos. Ha? Talaga miyembro ng pamilyang Kiao. Ikaw? Agad siyang sumagot. Ako si Jiang Chen. Noon, sa Yan City, hinamak ako ng anak ni Gunan sa gitna ng daan. Mabuti na lang, kumilos ang mga dakilang bayani ng pamilyang Kiao para tulungan ako. Labis akong nagpapasalamat. Nang marinig ito ni Kiao Mu, naisip sa sarili. Ikaw pala iyon. Kung hindi mo sinabi, hindi kita makikilala. Binitawan ni Jiang Chen ang kamay niya, puno ng paghanga ang mukha, malinaw na nagsalita. Mula noon, palagi akong naglalakbay kung saan-saan, ipinapahayag ang tungkol sa mga bayaning tulad ng pamilyang Kiao. Hinihikayat ko ang mas maraming tao na tumayo, labanan ang bulok na korte at ang mga mapagkunwaring immortal. Medyo hindi alam ni Kiao Mu ang sasabihin. Kinamot niya ang mukha. Hindi ka ba takot na masaktan ang mga opisyal at ang mga sekta ng immortalidad? Walang pakialam si Jiang Chen sa problemang ito. Walang problema. Gusto nila akong hulihin? Hindi ganoon kadali. Kanina, noong sinusundan mo ako, tiyak na napansin mo nang hindi ordinaryo ang aking pagkakakilanlan. Nang marinig niya ito, sumang-ayon din si Kiao Mu. Hindi lang may dalang espada, pambihira rin ang kilos ng katawan. Tiyak na hindi ka isang ordinaryong tagapagsalaysay. Tuwang-tuwa si Jiang Chen, sumigaw. Tama. Sa katunayan, miyembro ako ng Tingchaolu, pabilyon na nakikinig sa Agos. Pagkasabi nito, nagkatinginan silang dalawa, nalunod sa isang kakaibang katahimikan. Kinulangot si Kiao Mu, nagtanong. Ano iyang Tingchaolu? Nang makita ni Jiang Chen ang ganoong ekspresyon niya, mahina siyang nagsalita. Aba, hindi mo alam? Pagkatapos, walang tigil siyang nagkwento tungkol sa Tingchaolu. Noong nilinis ni Marshal Saint ang lumang mundo ng martial arts, nakaligtas ang Tingchaolu sa labanang iyon. Ang pinuno namin, si Baik Xiaosheng, 100 alam, tanyag sa buong mundo ng mga mandirigma. Mayroon siyang mga mata at tainga kung saan-saan, nangongolekta ng lahat ng impormasyon sa lahat ng sulok ng mundo ng mga mandirigma. Ang listahan ng mga sandata at ang talaan ng mga bayani na kumakalat sa mundo ng martial arts, lahat iyon nilikha ng aming pinuno. Nang marinig ito ni Kiao Mu, nanatili siyang walang pakialam, hindi gaanong interesado, nagpatuloy sa pagkulangot. Kaya pala gumagawa ng intelligence, impormasyon. Medyo wala nang masabi si Jiang Chen. Halos ganoon na nga. Pagkatapos, naging medyo malungkot ang kanyang ekspresyon. Lahat ito, dahil sa mga walang ginagawa sa gusali kamakailan, nag-imbento pa ng kung ano-anong listahan ng mga kagandahan sa mundo ng mga mandirigma, buod ng pinakapangit na salawal sa taon at gabay sa mga bahay aliwan sa Jiangnan. Dahil doon, naapektuhan ang dangal ng Tingchaolu. Kaya hindi mo pa narinig. Biglang nagbago ang saloobin ni Kiao Mu. Hawak na niya ang papel at panulat, tiningnan si Jiang Chen. Yung mga bagay na sinabi mo kanina, pwede bang mas detalyado pa? Napanganga si Jiang Chen.
Aba, ang mga bagay na interesado ka pala ay iyon. Nahihiya siyang umiti, nagsalita kay Kiao Mu. Ako, pangunahing namamahala sa mga bayani ng mundo ng mga mandirigma. Yung mga kakaibang listahan na iyon talagang hindi ko gaanong alam. Gayunpaman, kamakailan lang, ang Jingsuan She, embahador ng bituin na misteryoso, ng Gu Jiahui ay naghahanap ng mga taong nagsanay ng Gu Shengling si Ju para sumunod sa utos ng pagtugis ng Gu Jiahui. Ang sinumang makagawa ng kabayanihan, tuturuan ng pinakamataas na pamamaraan ni Marshal Sein. Matiim na nakatitig si Kiao Mu kay Jiang Chen na nagkukwento. Ang boses niya ay pantay na umalingaw-ngaw. At ang target nila sa pagtugis sa pagkakataong ito ay ang banal na babae na sumali sa Xuanmen, misteryosong pintuan noon na nagtaksil kay Marshal Saint si Wu Qingxin. Ang imahe ni Wu Qingxin na mag-isang lumalaban sa isang grupo ng mga tao, sa kamay niya ay gumuguhit ng mga anting-anting, ay lumitaw. Pagkatapos marinig ito, mabilis na lumingon si Kiao Mu, tumakbo. Habang tumatakbo, sumisigaw pa rin siya pabalik. Salamat, kapatid. Sa ibang araw, imbitahan kitang uminom ng tsaa. Hih! Mabilis siyang gumalaw sa daan. Habang naglalakad, nag-iisip. Hindi katakataka, biglang dumami ang mga miyembro ng Gu Jiahui sa Qingyang Prefecture. Iyon pala, lahat sila nakatutok kay Wu Qingxin. Kung makakasali ako ng palihim sa pagtugis na ito, malamang magkakaroon ako ng pagkakataong makuha ang kasunod na bahagi ng Longevity Fest. Maging makakapasok pa ako sa loob ng Gu Jiahui. Puno ng determinasyon ang mga mata ni Kiao Mu, bahagyang umangat ang gilid ng bibig. Ang makakakuha ng dugo ni Wu Qingxin, tiyak na ako iyon. Sa isang tindahan ng alak, sa loob, si Kiao Mu ay nakaupong mag-isa, umiinom ng tsaa. Sa paligid, kakaunti lang ang tao. Naisip niya sa sarili. Kakaiba bakit ang kaunti ng tao? Itinaas niya ang tasa ng tsaa, uminom ng isang lagok. Ang mukha niya ay hindi nakaka-relax, nananatiling tensyonado. Ganito lang, gusto nang harapin si Wu Qingxin. Talagang naghahanap ng kamatayan. Bigla, isang lalaki ang lumapit, ginamit ang isang tono na gustong makipagkaibigan, nagtatanong. Munting kapatid. Sa itsura mo, mukhang hindi ka miyembro ng Gu Jiahui. Naparito ka rin ba dahil sa pamamaraan ng paglilinang ng espiritu, tulad ko? Hindi siya natakot, malamig na nagtanong pabalik. Kuya, ano po ang pangalan niyo? Ano po ang sadya niyo sa akin? Nang marinig ng lalaking iyon na tinawag siyang tikuya, tuwang-tuwa siyang sumagot. Munting kapatid. Tawagin mo na lang akong Lao Hu, matandang tigre. Total, hindi pa dumarating si Embahador Son, araw, kaya naghahanap ako ng kausap. Pagkasabi nito, agad siyang umupo sa upuan sa tabi niya, walang tigil sa pagsasalita. Sa tingin ko, bata ka pa, pero isa ka ng ika-4 na antas na martial artist. Tiyak na mayroon kang pinakamataas na panloob na pamamaraan, tama ba? Sa katunayan, hindi tulad mo, ang pamamaraang sinasanay ko ay isang pinakamataas na pamamaraan na nakuha ko mula sa Wu Jiahui. Kahit kalahati lang, talagang napakaganda. Isa pa, mayroon pa akong isang lihim na aklat na kakaiba. Maaari tayong magpalitan ng kaalaman tungkol dito. Nang marinig ito ni Kiao Mu, umiti siya, tuwang-tuwang sumagot. CJ. Ngunit kalahati lang. Sa hinaharap, malamang kailangan ko pang makipag-ugnayan ng mas madalas sa Wu Jiahui. Ngunit sa puso niya, lihim siyang napangiwi. Na naman, kalahati. Mukhang maraming lihim na pamamaraan ang itinatago ng Wu Jiahui. Ang mga martial artist na gustong umunlad pa, tiyak na kailangang magtrabaho para sa kanila. Ang lalaking nagpakilalang si Lao Hu ay hindi napansin ang kakaibang ekspresyon niya, nagpatuloy ng masaya sa pagsasalita. Kahit kalahati, napakaganda na. Noon, ang mga pinakamataas na pamamaraan ay nasa kamailahat ng mga malalaking sekta ng martial arts. Ang mga may mababang kakayahan, hindi makakalapit sa kaibuturan ng mga pamamaraan. Ngayon, mas maganda na. Basta gawin lang ang misyon, makakatanggap na. Isa pa, itong kalahating aklat ng pinakamataas na martial arts, sapat na para paghirapan ng maraming tao habang buhay. Hindi sumagot si Kiao Mu kay Lao Hu, inilagay niya ang tasa ng teeth. Sinadyang magsalita ng malakas. Sa totoo lang, nakaupo na tayo rito ng kalahating oras. Ang mahalagang tao, si Embahador Jingsuan, bakit hindi pa lumilitaw? Kailan aalis para tugisin si Wu Qingxin? Hindi kaya takot?
Bigla, sa kabilang mesa, may isang taong biglang nagsalita ng may panghahama. Itong batang hindi alam ang taas ng langit at ang lalim ng lupa. Paano siyang walang galang sa Embahador Son? Nang marinig ito ni Kiao Mu, sumulyap siya. Isang lalaking may mahabang buhok na basta na lang itinali sa likuran. Ang taong ito, sumulyap lang sa kanya tapos ay nagpatuloy. Si Embahador Son, mayroon ng kumpletong plano para harapin si Wu Qingxin. Ikaw, isang hamak na bata, magsasalita pa ng walang katuturan? Isang iba pang tao sa mesa sa harap na may magulong balbas at mabangis na mukha, iniunat ang kamay, hinaplos ang kanyang balbas, tapos ay nagpatuloy. Si Wu Qingxin, hindi lang banal na babae ng sekta ng Xiao, maliit, kundi disipulo rin ni Marshal Zheng. Bihasa sa pamamaraang Li Hufiu, anting-anting ng apoy na umaalis. Kahapon, sinunog niya hanggang mamatay ang isang mataas na antas na martial artist. Ang taong iyon, miyembro ng pamilyang Qiao. Kamakailan lang, napakatanyag sa mundo ng mga mandirigma. Ang pamilyang Qiao, anong klaseng lakas meron sila? Minura na nga ang emperador, wala pa ring nangyari. Nang marinig ito ni Kiao Mu, agad niyang tinakpan ang bibig, nagpakita ng pagkagulat, paghanga. Bigla, sa labas ng pinto, lumitaw ang isang taong nakasuot ng itim mula ulo hanggang paa, nagsalita. Kung takot na kayo, maaari na kayong umuwi. Total, si Marshal Saint, ipapasa lang niya ang pamamaraan sa taong may pinakamalaking nagawa. Ang tunog ng kanyang boses ay napakayabang. Mas kaunti ang kalaban, mas mataas ang pagkakataong makagawa ng kabayanihan. Ang mayabang niyang salita ay nagpabago ng ekspresyon ng apat na tao sa tindahan ng alak. Sabay-sabay silang sumulyap sa kanya. Si Kiao Mu naman ay itinaas pa ang tasa ng tsaa, dahan-dahan, uminom ng isang lago. Dahan-dahan niyang inilagay ang tasa ng tsaa sa mesa. Agad na, ang lalaking may mahabang buhok sa kabilang mesa ay kinuha ang espada, sumugod, itinutok diretsyo sa mesa ni Kiao Mu, kaya't nagliparan ang mga mesa at upuan. Si Lao Hu, hirap na hirap, ginamit ang dalawang kamay para salagin ang kanyang espada. Sa kabilang dako, ang lalaking may magulong balbas ay agad ding itinaas ang kamao, sumugod kay Kiao Mu. Hindi umiwas si Kiao Mu, kaya't ang suntok ng lalaki ay tumama diretsyo sa kanyang dibdib. Ngunit tila hindi siya naapektuhan ng suntok na iyon. Nagulat ang lalaki, nanlaki ang mga mata, naisip. Tai Bushan, kamisetang bakal. Hindi siya sumuko, pinasikip pa ang dalawang braso, aya't lumitaw ang mga ugat sa kanyang mga kamay, sunod-sunod, mukhang napakapangi. Sumigaw siya. Mabuti. Kung gayon, ipakikita ko sa iyo ang lakas ng aking Tai Bishan Zhang, palad na bakal na pader. Tumawa siya ng malakas, sumigaw pa. Tingnan natin kung malalampasan ng iyong kakayahan ang aking bakal na palad. Pagkatapos noon, iwinasiwas niya ang kamao patungo kay Kiao Mu. Ang hagibis ng hangin, sa pandinig pa lang, alam nang hindi siya nagtitimpi. Ngunit si Kiao Mu ay nanatiling nakatayong tahimik, hindi umiiwas. Ang suntok ay tumama diretsyo sa kanyang katawan. Pagkatapos noon, walang tigil siyang ginamit ang dalawang kamay para suntukin ng sunod-sunod si Kiao Mu. Hirap na hirap siyang itinaas ang braso para salagin ang ulo at mukha, tapos ay naisip sa sarili. Ang lakas ng suntok, walang tigil. Ang lakas ng gurong ito, hindi ordinaryo. Hindi siya nag-alala, nagpatuloy sa pag-iisip. Ngunit hanggang 5 o 6 na bahagi lang ng akin. Ang talunin siya, hindi mahirap. Ngunit naisip niya ang lalaking nakasuot ng itim na komportableng nakaupo sa upuan, naisip sa sarili. Sa kabilang dako, ang lalaking iyon, ang buong katawan niya ay naglalabas ng aura ng isang dalubhasa. Tiyak na napansin na rin iyon ng iba, kaya walang nangangahas kumilos laban sa kanya. Agad siyang gumawa ng desisyon. Kung ganoon, magpapanggap akong mamamatay muna. Pagkatapos noon, umatras siya, kumuha ng buwelo, umiwas sa isang atake ng lalaking iyon. Hawak niya ang mahabang sibat. Pagkatapos, mabilis siyang tumalon palayo, kaya't ang lalaki ay sumuntok sa hangin. Nawalan siya ng balanse, direktang tumama ang ulo sa pader, gumawa ng isang malaking butas. At si Kiao Mu naman ay mabilis na kinuha ang mahabang sibat na iyon, sumugod diretsyo sa lalaking nakaitim. Hindi na niya kailangang lumingon para tingnan, hinugot na niya ang espadang nakasabit sa kanyang baywang. Ginamit niya ang kanyang espada para salagin ang mahabang sibat ni Kiao Mu, kaya't nabali ang espada sa gitna. Biglang huminto silang dalawa.
Ang mukha ni Kiao Mu ay nahiwa ng espada, nag-iwan ng isang mahabang marka ng dugo sa kanyang pisngi. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, nagsalita. Malinaw na kayang patayin agad, ngunit sinadyang magtimpi. Sa sandaling ito, nakatalikod sila sa isa't isa. Sumulyap si Kiao Mu sa kanya, sinabi ang pagkakakilanlan ng lalaki. Kung gayon, sinadya mong palabasin kami para ipakita ang aming lakas, tama ba ang sinabi ko? Si Embahador Jing Xuan, ang lalaking nakaitim, nang marinig niyang alam niya ang tunay niyang pagkakakilanlan, ay nagulat, natakot, lumingon. Dito, sila Uhu at ang lalaking may mahabang buhok ay nag-aaway. Nang marinig nilang sinabi niya ang pagkakakilanlan ng lalaki, nagulat din sila, huminto, tapos ay sabay-sabay na tumingin sa lalaking nakaitim. Ang lalaking may magulong balbas, nauntog ang ulo, isang malaking bukol na kasing laki ng itlog ng manok, ay nagulat ding lumingon sa kanila. Ang lalaking nakaitim ay hindi umamin, hindi rin tumanggi, nagtanong pabalik sa kanya. Paano mo nalaman? Simple lang siyang sumagot. Dito, hindi lang isa ang nagsasanay ng Wushengling si Ju. Nakahalo ka sa gitna ng mga taong ito, talagang hindi madaling mapansin. Ngunit kung papansinin mong mabuti, mapapansin mong ang aura na inilalabas mo ay mas mataas kaysa sa amin. Ang pinakamahalaga, huminto siya ng kaunti tapos ay nagpatuloy. Dala mo ang plaque ng Embahador Jing Xuan ng Gujaihui. Talaga ngang, sa loob ng kanyang balabal, ang damit na suot niya sa loob ay may nakasabit na isang plaque. Madilim ang kanyang mga mata, naisip sa sarili. Ang tira kanina para ba subukang buksan ang aking panlabas na damit? Paano hindi ko man lang napansin? Bigla siyang nagtanong. Napakaganda ng kakayahan ng munting kapatid. Maaari ko bang itanong ang inyong pangalan? Yumuko si Kiao Mu, sumagot. Ako po si Kiao Zong. Naisip niya sa sarili. Pansamantala, gagamitin ko muna ang pangalang ito. Nang marinig ni Lao Hu ang kanyang pagpapakilala, nagulat siya, malakas na nagsalita. Kiao. Yung bayaning Kiao na sikat kamakailan lang sa buong sanlibutan, ikaw ba iyon? Napabuntong hininga siya, sumagot. Ang namatay dahil sinunog kapatid ko iyon. Ang Embahador Xuan ay yumuko rin, nagsalita. Aba, ganoon pala. Munting kapatid, naparito ka para maghiganti para sa iyong nakatatandang kapatid. Ang pagkilos sa pagkakataong ito, hindi madali. Ang mga martial artist na walang sapat na lakas, mamamatay lang ng walang kabuluhan. Kung naglakas loob akong subukan kayo, patawarin niyo po ako. Nagsalita siya ng may tonong humihingi ng tawad. Mabuti na lang, lahat kayo ay umabot na sa ika-4 na antas. Tiyak na kayang lipulin ang taksil na si Wu Qingxin at makatanggap ng malaking gantimpala. May sumagot. Embahador Son, nagbibiro lang kayo. Tiyak na ibubuhos namin ang aming buong lakas. Ang lalaking nakaitim na tinawag na Embahador Son ay sumagot. Napakaganda. Naghanda na ako ng mga kabayo sa himpilan. Ang bagay na ito hindi maaaring ipagpaliban. Umalis na tayo agad. Sa labas, may 4 na kabayo. Agad na sumakay ang mga tao, humarurot palayo. Nagsalita si Kiao Mu. Sa kasalukuyan, nasaan si Wu Qingxin? Mukhang wala na siya sa lungsod, hindi ko na siya maramdaman. Sumagot ang Embahador Xuan. Huwag kang mag-alala. Ang Guhanshu, kamay na kumukuha ng kaluluwa, mula sa lungsod, kasama ang ilang ika-4 na antas na martial artist, ay nauna nang umalis. Nahanap na nila ang kinaroroonan ni Wu Qingxin. Sumagot din si Lao Hu. Kilala ko siya. Isa siyang tanyag na dalubhasa sa loob ng maraming taon. Ang kanyang espesyalidad ay matigas na kakayahan, mga tirang walang pakialam sa buhay. Masasabing isa siya sa mga pinakamalakas sa ika-4 na antas. Mabilis silang sumakay ng kabayo, humarurot. Nagpatuloy si Embahador Xuan. May isang kasabihan, ang panloob na enerhiya ay maihangganan sa ika-4 na antas. Ngunit si Xucheng, mula sa lungsod, ay natutunan na ang Wushengling si Ju. Sinabi ni Marshal Saint noon, ang lihim na pamamaraang ito ang sukatan kung makakapasok ba ang isang martial artist sa landas ng paglilinang ng espiritu. Nang marinig ito ni Kiao Mu, naintindihan niya, sumagot. Aba, ganoon pala. Talagang isang dalubhasa. Pagkatapos, maglakbay ng kaunti, agad na huminto ang mga tao sa kanilang mga kabayo. Sa harap nila, ang bangkay ng isang tao, tinusok ng isang tulos na kahoy, tapos ay sinunog.
Huminto ang mga tao sa mismong paanan ng bangkay na iyon. Nagsalita ang Embahador Xuan. Si Su Cheng. Galit na naggalit ang mga ngipin ni Lao Hu, nagsalita. Ginamit ang tulos na kahoy para tusukin tapos ay sinunog ng buhay. Yung demonyong babaeng iyon talagang napakalupit. Si Kiao Mu sa tabi, tumingala, hindi alam ang sasabihin. Sa sandaling ito, ginamit niya ang isang malamig na tono para suriin ang masamang gawaing ito. Sinadya ni Gu Qingxin na pabagalin ang pagkasunog ang layunin para makita natin siyang sinusunog ng buhay para magdulot ng banta. Nang marinig ni Lao Hu ang sinabi niya, nagulat siyang lumingon, nagtanong. Paano? Kapatid na Kiao, may karanasan ka ba riyan? Nautal siyang sumagot. Ang pamilyang Kiao namin, pinag-aralan naming mabuti ito. Ngunit sa puso niya, bumubulong. 2 beses nang masunog hanggang mamatay, paanong walang karanasan? Biglang sinigawan ni Embahador Xuan ang kabayo. May bagong pakiramdam. Sa malalim na gubat, may isang nayon. Si Gu Qingxin, nandoon. Habulin agad. Mabilis na sinigawan ng mga tao ang kanilang mga kabayo, sumugod patungo sa nayon na sinabi ni Embahador Xuan. Sa nayon ng banal na babae, gabi na ang bumalot sa paligid. Ang gasuklay na buwan sa kalangitan ay maningning. Sa loob, si Gu Qingxin ay nakatayo sa harap ng sarili niyang estatwa. Isang boses mula kung saan ang umalingaw-ngaw. Ang dakilang dao, 50. Ang tiyan niyan, apoy ng langit, 49. Ang tao, isa sa kanila. Iyon pala, ang boses na iyon ay nagmumula sa batong hiyas sa kamay ni Qingxin. Patuloy na umalingaw-ngaw ang boses na iyon. Gu Qingxin, kahit na nagkasala ka, pinalaya sa sekta, nawala ng pagiging banal na babae, ngunit lahat ng pagsubok ay isang pagsusuri. Basta makakabalik ka sa punong himpilan ng Xuantian sect sa bundok Qingming, maaari ka pa ring maging disipulo ng aking Xuantian sect. Nang marinig ito ni Qingxin, galit siyang iwinasiwas ang kamay, inihagis ang batong hiyas na iyon. Malamig ang kanyang mukha, matalas ang mga mata, naisip sa sarili. Alam na alam niyong kapag umalis ako sa Xuantian Guan, tutugisin ako ng Gujiahui. Tapos, kinuha niyo pa ang aking sandata. At sinasabi niyo pang pumunta ako sa bundok Qingming. Sa tingin ko, sa katunayan, ayaw niyo akong makabalik ng buhay. Bigla, isang boses ng bata ang tumawag sa kanya. Banal na babae. Binibini. Nang marinig niya ang tawag, lumingon siya. Tuwang-tuwang nagtanong ang bata. Kayo po ba ang banal na babae, Binibini? Puno ng putik ang mukha ng bata. Nakatayo siya sa labas ng pinto, hindi nang angahas pumasok, nagpatuloy. Sabi ni nanay, kayo po ang nagligtas sa aming lahat. Isa po kayong napakabait na immortal. Lumingon siya, tiningnan ang bata. Sa labas, wala siyang sinabi, ngunit sa puso niya, bumubulong. Itong batang ito, hindi kaya ipinadala ni Alkalde Liu ang mga nagsilikas sa paligid sa nayon ng banal na babae para magbigay ng insenso at kapangyarihan ng panalangin sa akin. Bigla, isang matandang babae ang lumapit sa likuran ng bata, inilagay ang kamay sa balikat nito, sinaway, tapos ay dali-daling humingi ng tawad sa kanya. Bakit ka napunta rito? Banal na babae, Binibini, nagpakita kayo. Patawarin niyo po ang batang ito dahil sa kanyang kalapastanganan. Ang bata ay walang malay na ngumiti tapos ay itinuro siya. Tita Lin. Tita, tingnan niyo. Ang banal na babae, lumabas mula sa larawan. Inilabas na ng babaeng iyon ang bata. Pinagsabihan niya. Bilisan mo, umuwi ka na, hanapin mo ang nanay mo. Gabi na, huwag kang tatakbo-takbo kung saan-saan. Masayang tumakbo ang bata, habang tumatakbo, lumingon pa, kumaway sa kanya. Paalam, Tita Lin. Sa sandaling ito, saka lang nagsalita si Qingxin, nagtanong. Yung batang iyon dinala mo sa nayon? Tiningnan niya ang anino ng batang tumatakbo palayo, mahinang sumagot. Noon, lahat sila, mga nagsilikas mula sa ibang lugar, tinamaan ng sakuna. Nang makita kong nagugutom sila, dinala ko silang lahat dito. Pagkatapos, sunod-sunod na nagpadala ng pera at tao ang alkalde sa lungsod, kaya't unti-unti na ring umayos ang nayong ito. Lumingon siya, maalalahaning nagtanong sa kanya. Ilang taon na tayong hindi nagkita, banal na babae. Maayos po ba kayo? Hindi mainit, hindi rin malamig, sumagot siya. Salamat po, ina, sa inyong pag-aalala.
Dali-daling iwinasiwas niya ang kamay, nagpakita ng pagtanggi, nagsalita. Banal na babae, nagbibiro lang kayo. Paano naman akong magkakaroon ng swerte na maging ina ng isang diyosa? Nautal siyang nagpatuloy. Ako po may 2 anak na babae, ngunit maraming taon na ang nakalipas. Malamig siyang nagpatuloy sa sinasabi niya. Patay na. Biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Malungkot siyang nagkwento. Noong taon na iyon, si Marshall Saint, para makuha ang mga lihim na aklat, nilipol niya ang mga sekta sa buong sanlibutan. At sa wakas, dumating din siya sa amin. Para maprotektahan ang mga matatanda at bata sa pamilya, ipinagpalit ng ina ang anak na may pambihirang kakayahan sa martial arts kay Marshall Saint. Ngunit sa huli, hindi pa rin naprotektahan. Ang pag-ampon sa akin ni Marshall Saint ay para lang gawin akong pampalakas sa kanyang martial arts. Habang nagsasalita, naisip niya ang imahe ni Marshall Saint na napakataas, nakatayo sa gitna ng dagat ng apoy, mula sa itaas ay tumitingin sa kanila ng kanyang ina, na parang isang demonyo. Nagulat siya, dumilim ang mukha, nanginig, nagsalita. Paano nangyari iyon? Noong panahong iyon, malinaw na pumayag siya sa akin. Malamig siyang dumaan sa tabi niya nang hindi man lang sumulyap, nagpatuloy. Ang paglabag sa mga patakaran ng martial arts si Marshall Saint, kahit ang batas ng mga tao, hindi niya pinapansin. Paano pa kaya ang buhay ng isang anak? Ang pagpasok sa sekta ng immortalidad para maglinang ay para lang makatakas sa kanyang kontrol. Ngayon, pati ang sekta, pinabayaan na rin ako, walang pakialam. Lumabas siya, tumingala sa maningning na buwan sa kalangitan, nagpatuloy. Ngunit hindi ko sinisisi si ina. Mula pa noon, hindi ko sinisisi. 10 taon na ang nakalipas, itinatag ni ina ang nayon ng banal na babae para tulungan akong maglinang, ngunit nag-isip ako ng lahat ng paraan, hindi pa rin ako makalusot. Ngayon, tinutugis ako ng Wujaihui, mahirap nang mapanatili ang buhay. Naparito lang ako para makita si ina sa huling pagkakataon. Sa sandaling ito, saka lang siya lumingon, nagsalita ng may pang-uyam, ang banal na babae isa lang palang damong ligaw, manipis ang kapalaran at biyaya. Dumilim ang mukha ng babae, hindi alam ang sasabihin. Lumingon siya, lumakad palayo, nag-iwan lang ng isang habilin, sa mga darating na araw, sana'y mag-ingat si ina. Ang babae ay nanatiling nakatayong tahimik, magkadaop ang mga kamay sa dibdib, nakayuko ang mukha, gustong may sabihin, ngunit parang hindi alam ang sasabihin. Bigla, sumigaw siya. Banal na babae, nasa itaas. Kaya't nagulat ito, lumingon. Ginamit niya ang isang mukhang nagmamakaawa, nagsalita. Ang hamak na ito, nangangahas humingi ng biyaya sa banal na babae. Sa labas ng nayon, ang grupo ni Kiao Mu ay nakatayong nagmamasid mula sa malayo. Ang lalaking may magulong balbas ay nagsalita. Itong nayon ng demonyo, madilim at nakakatakot. Direkta na ba tayong susugod? Si Embahador Jingsuan, nakatayo sa tabi, ay pumigil. Huwag magmadali. Pag-usapan muna natin ang diskarte. Biglang nagsalita si Kiao Mu. Sandali. May darating. Sa tarangkahan ng nayon, isang grupo ng matatangkad na tao, ngunit ang nangunguna ay isang maliit na bata. Ang grupo ay nakatayo sa dilim, kaya't hindi makita ng malinaw ang kanilang mga mukha. Nagtaka si Kiao Mu. Mga katulong ba iyan na tinawag ni Wu Qingxin? May isang nagpakalma. Mga taga-nayon lang iyan. Huwag kayong matakot. Sa sandaling ito, tumakbo palabas ang batang nangunguna. Siya yung batang pumunta sa templo kanina para hanapin ang banal na babae. Masaya siyang tumakbo patungo sa grupo ni Kiao Mu, walang anumang takot, nagtanong sa kanila. Tiyo, hinahanap niyo po ba ang banal na babae? Umupo si Lao Hu, kumaway sa bata, tuwang-tuwang nagtanong sa kanya. Bata, maaari mo ba kaming dalhin para hanapin siya? Ngunit bigla, naging mabangis ang mukha ng bata. Hawak niya ang isang piraso ng papel, at sa paligid niya, mga tilamsik ng pulang apoy ang bumalot na sa buong katawan niya. Nakangiti pa rin siya, sumagot. Hindi pwede. Masasama kayong tao. Nagbago ang ekspresyon ni Lao Hu, nanlaki ang mga mata, tiningnan ang bata sa harap niya na napapalibutan ng matingkad na pulang apoy, sumusugod patungo sa kanya. Mabilis na sumugod si Kiao Mu, hinila siya palayo sa panganib sa harap niya, sumigaw. Umiwas ka. Kaya't nawalan ng balanse ang bata, bumagsak sa lupa.
Ang apoy, sa sandaling ito, ay ganap ng bumalot sa kanyang katawan. Natakot si Kiao Mu, tiningnan ang sarili niyang kamay. Dahil lang sa pagdikit ng kaunti sa batang iyon, kumalat na ang apoy sa kanyang kamay. Ang apoy ay patuloy pa ring kumakalat. Si Lao Hu, nakatayo sa likuran niya, biglang iniunat ang kamay sa likod ng ulo, hinugot ang espada, tapos ay sumigaw sa kanya. Tumayo ka lang dyan. Huwag kang gagalaw. Nagulat siyang lumingon, tiningnan siya. Agad na iwinasiwas ng lalaki ang espada, pinutol ang apoy sa kamay ni Kiao Mu. Nang makita ni Kiao Mu na hindi na nasusunog ang kanyang braso, tuwang-tuwa siyang nagsalita. Ang galing! Isang hiwa ng espada ni Lao Hu na wala na rin ang Shai Guliho. Turuan mo ako. Nahihiya siyang nagsalita. Isa lang itong pag-alis ng panlabas na balot na nadikitan ng apoy, isang maliit na paka na lang. Ngunit pagkatapos, naging seryoso siya ulit, hinigpitan ang hawak sa espada sa kamay, nagsalita. Sandali! Yung demonyong babaeng iyon, tiyak na naramdaman na niyang darating tayo, kaya naghanda na siya ng patibong. Si Kiao Mu, nakatayo sa likuran, ay sumang-ayon din. Nangahas pa siyang gumamit ng mga bata. Talagang walang hiya. Walang magawa siyang nagsalita. Ang mga tao sa nayong ito, malalim nang nakatanim sa kanilang isipan ang mga aral wala ng lunas. Ang mga taga-nayon sa loob, lahat ay maihawak na isang dilaw na piraso ng papel, kaparehong-kapareho ng papel na hawak ng bata kanina. Ang mukha ng bawat isa ay parang tulala, sabay-sabay na nagsasalita. Protektahan ang banal na babae. Mamatay ng walang pagsisisi. Protektahan ang banal na babae. Mamatay ng walang pagsisisi. Pagkatapos, ang babaeng tinawag ng bata na Tita Lin, o ang ina ng banal na babae, ay dumating na rin dito. Itinaas niya ang dilaw na papel, tapos ay malakas na binasa. Banal na apoy na sagrado. Sunugin ang aking sirang katawan. Agad na, sa paligid niya, sumiklab ang mga matingkad na pulang apoy. Patuloy siyang nagsasalita ng tulala. Protektahan ang banal na babae. Mamatay ng walang pagsisisi. Nanigas ang kanyang mukha, ang mga mata niya ay parang walang pokus, paulit-ulit na sinasabi ang mga salitang kiprotektahan ang banal na babae. Hindi lang siya, kundi lahat ng mga tao sa nayon ay sinunog ng apoy. Para silang hindi nakakaramdam ng sakit, baliw lang na sumusugod sa grupo ni Kiao Mu, tapos ay sumisigaw. Mamatay ng walang pagsisisi. Ang 5 tao ay magkakasamang nakatayo. Si Embahador Jingsuan, tinitingnan ang eksena sa harap niya, sumisigaw. Siya'y guliho iyan. Umatras muna. Huwag hayaang madikitan ng apoy. Hayop! Yung demonyong babaeng iyon, gumawa pa ng ganitong pakana. At ang mga taga-nayon naman, dala-dala ang apoy sa kanilang mga katawan, baliw na sumusugod sa kanila. Sumugod sila o hupasulong, itinapak ang paa para kumuha ng buwelo. Direkta siyang sumugod sa gitna ng mga tao, ginamit ang kanyang espada para hiwain sila isa-isa. Si Kiao Mu, nakatayo sa likuran, tinitingnan ang kilos ni Lao Hu, bumubulong ng papuri, ngunit nagtataka rin. Pati siya'y guliho, kaya niyang iwasan. Paano nagawa iyon ni Lao Hu? Ang lalaking may mahabang buhok, saka lang nagsalita. Ang pamamaraan ng dao, ang bao ding muzu, pag-ikot ng perlas na nag-aayos ng hurno. Si Lao Hu, inapo na nangunguna sa dao kao, landas ng espada. Nagtatakang nagtanong pabalik si Kiao Mu. Ikaw nangunguna sa dao kao. Ipinaliwanag ng lalaking may mahabang buhok. Bago at pagkatapos ng digmaan ng mga immortal, si Martial Saint ang ika-11 sa listahan ng mga bayani ng martial arts ni Bai Xiaosheng. At noong panahong iyon, ang ika-10 sa listahan ng mga bayani ay isang espadang may apelyidong Hu. Ang pamamaraan ng espada ni Lao Hu, napakahusay. Hawak niya ang espada, hinihiwa sila isa-isa, ngunit hindi hinahayaang madikitan ng apoy ang sarili. Nang marinig ito ni Kiao Mu, tuwang-tuwa na parang nakahanap ng kayamanan. Itinaas niya ang kamao, determinado siyang nagsalita. Mas malakas pa kaysa kay Martial Saint noon. Kung gayon, mula ngayon, kailangan kong matuto ng mabuti kay Lao Hu. Pinapatay ni Lao Hu ang mga taga-nayon habang nagsasalita sa grupo sa likuran. Mga kasama, itong lugar na ito, ako na ang bahala. Yung demonyong babae, tiyak na nagtatago malapit dito. Ang natitira, ipinaubaya ko na sa inyo. Ang ina ni King Sin, kasama sa mga taga-nayon, ay matigas pa ring nagsasalita.
Banal na apoy na sagrado. Sunugin ang aking sirang katawan. Sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay puno na naman ng luha, ngunit ang bibig niya ay nagsasabi pa rin. Protektahan ang banal na babae. Mamatay ng walang pagsisisi. Iniunat niya ang kamay pasulong. Ang mga mata niya, hindi alam kung dahil sa luha o dahil sa apoy na bumabalot sa kanya, ay nanlalabo na. Naalala niya si Kingsin noong bata pa. Ang kaibig-ibig na sinito, maliit na bata, ay tumatakbo patungo sa kanya, hindi yung mataas at malamig na banal na babae.